Kabanata 1771 hanggang 1780. Kabanata 1771 Xianghe Manor. Hugatin ang pana, ipana ang palaso, papasok ang palaso sa kawalan, maglalaho ng walang bakas. Iyan ang resulta ng pagtatangka ni Yusuf Zok na batasan ang kawalan gamit ang palaso ng Diyos ng Impyerno. Hindi nabutas ang kawalan, hindi nabasag ang dimensyon, ang banal na palaso ay basta na lamang lumubog sa madilim na kawalan, naglaho ng walang bakas. Nagpana siya ng tatlong magkakasunod na palaso, lahat ay nakatutok sa iisang punto, ngunit pareho lang ang resulta, ang kawalan ng walang hanggang impyerno ay hindi kayang basagin ng banal na palaso. Marahang umiling si Yusuf Zok at marahang bamantong hininga. Alamat pa rin, hindi maaaring maging realidad. Sinasabing kayang tumagos ng palaso ng Diyos ng impyerno ang walang hanggang impyerno, ngunit paano nga ba seseryosohin ang mga alamat? Itinabi niya ang banal na pana at tumalikod upang umalis. Handa na siya sa posibilidad na hindi matutusok ang walang hanggang impyerno, kaya hindi siya lubos na umasa sa banal na palaso upang makatakas dito. Naniniwala siyang may iba pang mga paraan para makaalis, hindi pa lang niya natutuklasan ang mga ito. Patuloy siyang maghahanap hanggang sa matagpuan niya ang mga ito. Tuldok. Pagkalipas ng 6 na buwan, sa Xianghe Manor. Sa nakalipas na 6 na buwan, walang patutunguhan ang kanyang paggala. Ilang araw pa lamang ang nakalipas nang bigla niyang matuklasan ang maraming taong parot-par ito sa lugar na ito, kaya pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman niya ang tungkol sa Xianghe Manor, isang hiwalay na maliit na mundo. Ito ay isang lugar kung saan nagtitipon ang iba't ibang bayani, kung saan humihinto ang mga tao para magpahinga o permanenteng naninirahan. Sa madaling salita, para itong isang malaking bayan na pamilihan. Pagpasok ni Yusuf Zok, maraming simpleng bahay ang kanyang natagpuan, mga taong masiglang ngunit medyo tiwangwang, at iba't ibang establishmento tulad ng mga taberna, bahay aliwan, at mga bahay sugal, bukod sa iba pa. Ito lang ang nag-iisang magkahalong tirahan sa madilim at walang hanggang impyerno, at ito rin ang pinakamaunlad na lugar. Kahit marumi at magulo, marami naman ang tao sa loob. Walang administrasyon dito, walang city lord o manor lord, isa itong natural na paraiso sa kuweba, na may libreng pagpasok at paglabas. Pinangalanan itong Xianghe dahil umaasa ang mga orihinal na residente ng kapayapaan at ipinagbawal ang pagpatay. Ngunit iyon lamang ang unang mithiin. Sa paglipas ng panahon, lumala ng husto ang mga kondisyon ng pamumuhay, nagkaroon ng mga pampublikong pagpatay at away sa kalye. Ang magulong lugar. Hindi nagtagal matapos makapasok si Yusuf Zok sa bayan, bigla niyang napansin ang maraming tao na nakatingin sa kanya ng kakaiba. Habang naglalakad siya papalayo, napagtanto niya na saan man siya madaanan, may mga taong umaatres, at ang ilan ay nagtatakbuhan palayo sa takot, walang nang ahas na lumapit sa kanya o makipag-usap sa kanya. Bahagyang kumunot ang mga labi ni Yusuf Zok, nahulaan niyang alam na ng mga tao rito ang kanyang pagdating, kaya naman sila natatakot na umatras. Iba't ibang tenden noodles. Ang bango ba? Nang madaanan niya ang isang street snack stall, naakit siya sa aroma nito, ngunit nagsitakas na ang lahat ng kumakain, tanging ang may-ari na lang ng tindahan ang naiwan na nagtatago sa likod ng pinto, takot magpakita ng mukha. Bigyan mo ako ng isang mangkok ng iba't ibang tenden noodles, bakit ang bango-bango? Matapang na umupo si Yusuf Zok at sinabing, "Pakiusap, sandali lang po." Nauutol na sagot ng may-ari ng tindahan na nakatago sa loob at nagsimulang magluto ng pansit. Sa sandaling iyon, biglang, isang agos ng liwanag ang mabilis na lumapit at dumapo sa gilid ng kalye. Nang tingnang mabuti ni Yusuf Zok, si Alejandro Newton pala iyon, ang hari ng mga nakatagong armas. Tunay nga, si Alejandro Newton nga, ang kusang humarap sa kanya. Binabati ni Alejandro Newton si Lord Jordan Webb, "Salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko noon." Nakatayo si Alejandro ng 10 metro ang layo kay Yusuf Zok, yumuyuko ng malalim sa 70 degree, habang nagbigay ng 3 malalaking yumuyuko. Sumulyap sa kanya si Yusuf Zok, nag-isip sandali, saka sinabing, "Halika rito para makipag-usap." "Opo, Panginoon ko." Matalas ang pananaw ni Alejandro Newton. Alam niya na dahil hindi siya pinatay ni Jordan Webb noon, malamang na hindi niya ito gagawin ngayon, kaya naman napakatapang niya.
Lumapit siya kay Yusuf Zok ngunit hindi nang ahas na umupo, hinintay niya ang pagtatanong ni Yusuf Zok. Wala bang namamahala sa Xianghe Manor na ito? Walang sinuman. Mayroon bang mga eksperto rito na higit pa sa matandang pulubi at kay Skybirch? Wala. Anong ginagawa mo rito? Bilang tugon sa aking Panginoon, nanirahan ako rito at nagpakasal. Medyo nahiya si Alejandro nang banggitin ang kasal. Binabati kita. Tumanggaw si Yusuf Zok. Panginoon ko, nandito na po ang pansit. Sa sandaling iyon, inilabas ng may-ari ng tindahan ang isang umuusok na mangkok ng iba't ibang litid na pansit, ang mangkok ay umuusok pa rin ng mainit at mabango. Pero nang ailapag ng may-ari ng tindahan ang mangkok, nakaramdam ng kakaiba si Yusuf Zok, dahil mapula ang sabaw ng pansit. Anong klaseng sopas ito, bakit pula? Sabi ni Yusuf Zok habang pinupulot ang litid gamit ang chopsticks. Mabilis na sumagot si Alejandro, Panginoon, ito po ay sopas ng dugo ng tao, gawa sa mga litid ng tao, litid ng hayop, mga litid na kinuha, na may dagdag na taba at asin ng tao, kaya masarap ito. Paf! Naglagay na si Yusuf Zok ng subo ng mga litid sa kanyang bibig, ngunit matapos marinig ang mga salita ni Alejandro, hindi niya ito sinasadyang iluwa, at nabalot ng pagduduwal ang kanyang buong katawan. Bilis! Kuha mo ako ng tubig, dali! Napayuko si Yusuf Zok, walang tigil sa pagsinghap, at nasusuka. Dugo ng tao, taba ng tao, litid ng tao, litid ng halimaw. Hindi nakakapagtaka na napakabango nito. Ang may-ari ng tindahan, natakot, ay mabilis na kumuha ng isang mangkok ng malinaw na tubig at lumuhad, paulit-ulit na sinasabing karapat-dapat siyang mamatay. Natulala rin si Alejandro, dahil ang sari-saring tenden noodles ay medyo masarap, at ang tindahan ng merienda ay puno araw-araw, ngunit itong si Lord Jordan Webb ay hindi man lang maglalakas loob na kainin ito. Hindi siya makapagsalita, pinatay ni Jordan Webb nang hindi kumukurap, ngunit ayaw pa rin kumain ng karne ng tao. Nagmumag na si Yusuf Zok pero naduduwal pa rin siya, nawalan ng gana kumain. Kunin mo na. Inihagis niya ang isang supot ng mga butil, ituring mo na itong bayad sa pagkain. Pagkasabi niyan, naglakad na siya palayo. Mabilis na sumunod si Alejandro, patuloy na ipinaliwanag kay Yusuf Zok ang iba't ibang tampok at mga lugar na libangan ng Xianghe Manor. Nasaan si Aruro Birch? Hindi ko alam. Umiling si Alejandro, matagal na siyang nawawala. Nako, may narinig ka na bang mga tsismis tungkol sa mga lihim na labasan mula sa walang hanggang impyerno, o alam mo ba kung nasaan ang mga iyon? Biglang tanong ni Yusuf Zok. May narinig akong tungkol sa isang lihim na daanan na direktang patungo sa banal na kaharian. Ang mga tsismis na iyon ay hindi walang batayan, ngunit wala ito sa gitnang rehiyon. Ito ay nasa 4 na rehiyon ng polo. Ang dahilan kung bakit ito tinatawag na walang hanggan ay dahil ang paglalakad sa anumang direksyon ay hindi makakahanap ng katapusan. Gayunpaman, sinasabing mapanganib ito sa labas, at walang sino man ang nangangahas na sumubok ng masyadong malayo. Anong mga panganib ang mayroon? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Sa pinakamababa, may mga demonyo, makapangyarihang masasamang espiritu, o malalakas na nilalang sa impyerno, walang katapusang mapaminsalang mga bagyo, at mayroon ding masamang sumpa. Isang sumpa. Naguguluhan si Yusuf Zok. Oo, isang sumpa. Ang mga nangangahas lumabas, kahit hindi mamatay sa daan, ay namamatay sa sakit at takot pagkabalik. Ang kanilang kamatayan ay lubhang nakalulungkot at kakilakilabot bago mamatay. Sa madaling salita, tayong mga tao sa gitnang rehiyon ay mga tagalabas, ipinatapon o nagkamaling pumasok sa banal na kaharian bilang mga mamamayan o inapo, habang ang 4 na rehiyong polar sa labas ay ang mga katutubong naninirahan sa walang hanggang impyerno, at tila hindi nila tayo pinapayagang tumawid. Kung anong mga panganib ang nasa labas, hindi natin alam. Kung anong malalakas na nilalang ang umiiral, hindi natin alam. Kung anong mga hindi kilalang lugar ang naroon, hindi natin alam. Kahit ang isang taong kasing lakas ng matandang pulubi ay hindi nangangahas na pumunta sa malalalim na lugar sa mga rehiyong polo. Bukod pa rito, napakalawak nito roon, at sa paglipas ng mga taon, hindi naman sa walang sino man ang nangahas na lumayo, ngunit wala silang natagpuan. Sa kabaligtaran, namatay sila sa labas, kahit ang mga halos hindi nakabalik ay isinumpa ng kamatayan kalaunan. Nga pala,
May isa na hindi namatay, siya lang ang nasa walang hanggang impyernong ito, pero nabaliw na siya, natunaw ang kanyang cultivation, at ngayon ay halos hindi na siya nakakapit sa buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1772 Edric Wolf. May problema sa pag-iisip, dalhin mo ako sa kanya. Naisip ni Yusuf Zok ang posibilidad na may ibang tao pa ring buhay, hindi patay. Kinailangan niyang pumunta sa tinatawag na Poland, dahil kung hindi niya aalis sa gitnang rehiyon na ito, maaaring hindi siya kailanman makatakas sa walang hanggang impyerno. Sa kabila ng gitnang rehiyon ay madilim na madilim, walang kalsada, walang mga palatandaan, at walang direksyon. Kung maghahanap siya ng walang taros, maaaring hindi niya mahanap ang labasan kahit sa loob ng 1,000,000 taon. Pero kung may nakapag-explore na ng daan at may kaalaman tungkol sa labas, makakaiwas siya sa maraming abala. Kaya naman, sabik siyang makilala ang nag-iisang taong nabubuhay. Hindi nagatubili ang hari ng mga nakatagong armas at agad na dinala si Yusuf Zok patungo sa likuran ng pamayanan. Ang pamayanan ay napakarumi at magulo na sa ibabaw, at ang likurang bahagi ay mas marumi at mas magulo pa. Nakakita pa nga si Yusuf Zok ng bundok ng buto, iba't ibang mga inabando ng buto na magkakapatong, na mukhang hindi nakakatakot kundi kasuklam-suklam. Ang tanging nabubuhay na tao ay nakatira sa isang butas sa lupa sa loob ng Bone Mountain na ito. Hindi malalim ang butas, halatang hinukay niya ito ng mag-isa, at may matapang na amoy sa loob. Nang pumasok si Yusuf Zok, hindi na siya makatayo dahil napakababa nito at napakaliit ng espasyo. Walang maayos na mga muebles o mga katulad nito, ang mga lalagyan ng tubig ay mga sombrero, ang kama ay gawa sa mga buto, ang palayok ay sombrero rin, at ang kumot ay balahibo ng mga hindi kilalang hayop. Nang pumasok sina Yusuf Zok at Alejandro Newton, ang residente roon, iyong hindi pa namatay, ay umiinom ng isang bagay na lubhang hindi kanais-nais ang amoy. Hindi nang ahas si Yusuf Zok na magtanong kung ano iyon, ni hindi rin siya nang ahas na tumingin ng masyadong malayo, sa takot na baka masuka siya pagkatapos magtanong. Nang makita ng lalaki ang pagpasok ni na Yusuf Zok at Alejandro Newton, tinaas niya lang ang kanyang mga talukap, at saka siya nagsimulang tumawa, na parang tanga. Ang taong ito ay may problema sa pag-iisip, halos baliw, kahit na mayroong mga literary at martial law. Nawala na sa taong ito ang kanyang cultivation level, malinaw na isa siyang literary woman. Siya nga, ang pangalan niya ay Edric Wolf noong una, napakalakas at sikat, na may magarbong personalidad. Sa kasamaang palad, pagkabalik niya, isinumpa siya, nabubulok noong una, pagkatapos ay nabaliw. Sabi nila, minsan lang daw siya magkasakit sa 1 taon, minsan lang daw mabubulok sa 1 taon. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, maraming tao ang sumubok na gamutin siya. Bago pa man lumabas ang mga makapangyarihang manlalakbay, pupunta muna sila para makita siya, sinusubukang kumuha ng ilang impormasyon. Kahit hindi mabilang na tao ang sumubok na hanapin ang kanyang kaluluwa, ngunit wala silang nakita. Ang iniinom niya ay sopas na gawa sa buto, dinurog ang mga buto, lagyan ng kaunting asin, at iyon lang. Sa paglipas ng mga taon, nakakagulat na nakaligtas siya sa pagbabantay sa bundok ng buto na ito. Edric Wolf. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, tinitigan si Edric Wolf na umiinom ng sopas na may buto ng ilang sandali, na pagtantong ang kabaliwan ay hindi peke, talagang umiiral sa isang pag-alagala, na may pabago-bagong isip. Hintayin mo ako sa labas. Biglang sabi ni Yusuf Zok kay Alejandro Newton. Oo, tumalikod si Alejandro Newton at naglakad palabas. Nag-isip sandali si Yusuf Zok at naupo rin sa lupa. Sumulyap sa kanya si Edric Wolf ng isang beses at saka nagpatuloy sa pag-inom, tila nasisiyahan dito. Nanatiling tahimik si Yusuf Zok, at ganoon din siya. Gayunpaman, nang ibuhos ang pangalawang mangkok ng sopas na may buto, may katangahan niyang inalok ang sopas na may buto, na nagpapahiwatig kung iinuman ba ni Yusuf Zok o hindi. Marunong pa rin palang mag-alok ng sopas na may buto si Yusuf Zok ang taong ito. Biglang tumawa si Yusuf Zok, hayaan mong pagalingin kita at ibalik ang iyong antas ng cultivation. Tumawa si Yusuf Zok, makipagtulungan ka naman ng kaunti, ibuka mo ang iyong bibig. Sumulyap si Edric Wolf sa kanya, nakakatawang tumatawa ngunit hindi binubuka ang bibig.
Hindi na nag-abalang magsalita si Yusuf Zok nang hindi kinakailangan, binigyan pa niya ito ng isang patak ng Dew of Creation, na kayang mag-alis ng sumpa niya at maibalik pa ang nawalang cultivation. Ang hamog ng paglikha ay may ganitong kakayahang, itong banal na kasanayan. Habang nakakatawang tumatawa si Edric Wolf, kinurot niya ang kanyang panga, pilit na nagpatak ng isang patak ng Dew of Creation sa kanyang bibig. Nang makapasok sa kanyang bibig ang patak ng hamog ng paglikha, tumalikod si Yusuf Zok at tumalon palabas ng butas. Sir, kumusta po? Nang makitang lumabas si Yusuf Zok, may kuryusong tanong ni Alejandro Newton. Umiling si Yusuf Zok, teka at tingnan mo. Oh, hindi maintindihan ni Alejandro Newton, ni hindi na naglakas loob na magtanong pa, tahimik na naghintay lamang. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 paghinga pagkatapos, biglang nanginig ang bundok ng buhok, lahat ng mga buto ay nanginig, maging ang lupa ay nagsimulang manginig. Labis na nagulat si Alejandro Newton at agad na tumingin kay Yusuf Zok, dahil hindi niya alam ang nangyari. Lumiwanag ang mga mata ni Yusuf Zok, at sumulyap siya sa butas sa ilalim ng Bone Mountain. Buzz, buzz, boom, isang tunog. Pagkatapos ng 2 magkasunod na marahas na pagyanig, sa ikatlong pagyanig, biglang sumabog ang bundok ng buto, kasunod ang isang figure na sumusugod paitaas, na bumabasag sa tambak ng mga buto. Ang taong ito, magulo ang buhok, payat ang pangangatawan, marumi at hindi makilala, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang mga mata at titig ay matalas, na nagpapakita ng isang pakiramdam ng muling pagsilang na kagalakan at kapangyarihan. Napaawang ang bibig ni Alejandro Newton nang makita si Edric Wolf, na sandaling natulala, bumalik na ba ang isinumpa, nawawala sa cultivation, at baliw na si Edric Wolf. 1,000 taon, 10,000 taon, 10,000 taon, 10,000 taon, nabuhay muli si Edric Wolf. Umungol si Edric Wolf patungo sa kalangitan, na naging dahilan upang manginig ang kalawakan. Bukod dito, natuklasan ni Yusuf Zok pagkatapos ng paggaling, na ang kanyang paglilinang ay hindi gaanong naiiba sa matandang pulubi. Pati na rin ang Heaven Realm, malamang nasa kalagitnaan hanggang huling bahagi ng Supreme Realm. Tigilan mo na ang pagsigaw ng multo mo, bumaba ka at magsalita. Inangat ni Yusuf Zok ang ulo niya, sinulyapan siya, at sinabing. Natigilan sandali si Edric Wolf, pagkatapos ay agad na pinigilan ang kanyang kayabangan at yumuko ng malalim kay Yusuf Zok, tagapag-ampon, maaari ba akong humingi ng oras para sa isang patpat ng insenso? Magkita tayo rito pagkatapos ng insenso. Tumanggo si Yusuf Zok habang nakangiti. Sige, tagapagbigay, maghintay ka lang. Nagbagong anyo si Edric Wolf bilang isang escaping light at naglaho ng walang bakas. Ginoo, ito, siya. Hindi alam ni Alejandro Newton ang sasabihin, dahil napakahimala nito, paano ito nagawa ni Jordan Webb, paano niya nagawang maibalik si Edric Wolf. Haha, wala ka nang pakialam dyan, salamat sa pangunguna, pwede ka nang bumalik. Natatawang sabi ni Yusuf Zok. Hindi na kailangan, wala akong gagawin. Umiling si Alejandro Newton, Sir, kung kailangan ninyo ng tulong, maaari ko kayong tulungan anumang oras. Kung gayon, manatili ka. Walang pakialam na sabi ni Yusuf Zok. Pagkalipas ng halos kalahating oras, isang agos ng liwanag ang dumaan, ngunit nang dumating ang liwanag, parehong natigilan sina Yusuf Zok at Alejandro Newton. Ang lumilipad ay si Edric Wolf pa rin, ngunit siya ay nagbagong anyo at naging isang lalaking nakasuot ng puting damit, may hawak na puting pamaypay, mahaba ang buhok, matalino at gwapong lalaki. Lumapag siya sa harap ni Yusuf Zok, lumuhad, at yumoko, nagpapasalamat si Edric Wolf sa tagapag-ampon sa pagliligtas ng buhay ko. Tumayo ka at magsalita, tumanggo si Yusuf Zok at ngumiti, mas mukha ka ng tao ngayon. Mukha kang multo kanina. Ayoko rin. Huminga ng malalim si Edric Wolf, sa loob ng napakaraming taon, nabuhay ako sa isang bangungot, hindi makatakas. Gusto kong pumunta sa labas ng mundo, hanapin ang sikretong labasan mula sa walang hanggang impyerno, maaari mo bang gabayan ang daan ng ligtas? Nag-isip-isip si Edric Wolf at sumagot, handa si Edric Wolf na pamunuan ang tagapag-ampon patungo sa walang hanggang panlabas na nasasakupan, ngunit hindi ko alam kung saan ang lihim na labasan. Umiling si Yusuf Zok, walang problema,
Kailangan mo lang akong ilabas, hindi ko alam ang daan, wala akong direksyon. Kailan aalis? Hindi tumanggi si Edric Wolf, direktang nagtanong. Sumagot si Yusuf Zok, ngayon na. Sige. Pero pakihiramin mo ako ng 10 Divine Spirit Stones, kakananakaw ko lang ng isang damit at may utang ako sa Red Joy Pavilion, kailangan ko muna itong bayaran, saka tayo aalis. Talaga, pumunta ka pa nga sa Red Joy Pavilion para makipag-fling sa loob lang ng kalahating oras. Talagang natalo si Yusuf Zok, talagang kakaiba si Edric Wolf. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1773 sumusunod. Si Edric Wolf, isang maalamat na figure mula sa hindi mabilang na taon na ang nakalilipas, na may kahangahangang kapangyarihan sa paglilinang, ay kilala ng lahat. Nakita ni Yusuf Zok na pagkagising ni Edric Wolf ay agad na naglinis ng sarili at nagpalit ng damit, at nagayos pa para makipagtalik, na nagmumungkahi na maaaring isa itong kaakit-akit na figure noong sinaunang panahon. Inihagis sa kanya ni Yusuf Zok ang isang bag ng Spirit Stones, pabiro niyang sinabing huwag magmadali at binigyan pa siya ng 2 pang araw para makabawi, para makapagpahinga ng kaunti si Edric. Matapos magpasalamat, bumalik si Edric Wolf sa lungsod, habang si Alejandro Newton, ang hari ng mga nakatagong armas, ay nagpaalam din at umalis. Ayaw pumasok ni Yusuf Zok sa lungsod, kaya naupo siya sa lugar at dahan-daang naghintay. Samantala, pinakalma niya ang kanyang isipan, muling sinanay ang sarili, dahil ang mga purple blood beads ay kababalik lamang, ang mga dating hindi magagamit na divine techniques ay maaari nang gamitin, at kailangan niyang makahanap ng paraan upang higit pang mabuksan ang mga purple blood beads. Tuldok-tuldok-tuldok, kasabay nito, habang nasa isang mapayapang pagmumuni-muni si Yusuf Zok, pumasok si Edric Wolf sa lungsod at palihim na pumasok sa isang bahay aliwan, samantalang si Alejandro Newton ay dumiretso pa uwi. Asawa, sa wakas ay nakabalik ka na. Nang makitang pabalik na si Alejandro Newton, agad siyang sinalubong ng kanyang bagong kasal ng may pag-aalala. Alam ng buong lungsod ang tungkol sa kanyang pagbisita kay Jordan Webb, kaya naman ang kanyang asawa ay nasa bahay at nag-aalala. Walang problema, napakabait ni Sir Jordan at hindi niya ako ginulo. Naupo si Alejandro Newton, nag-isip sandali, at huminga ng malalim, mahal ko, may isang bagay akong iniisip kung dapat ko bang sabihin ng malakas o hindi. Ikaw at ako ay iisa, ano pa ang dapat mag-alinlangan? Mula nang pakasalan kita, ang aking pagkatao, ang aking puso, at ang aking buhay ay iyon na. Sige, sasabihin ko na. Tumingin si Alejandro Newton sa kanyang asawa at sinabing, pinagaling ni Sir Jordan si Edric Wolf, at balak niya itong dalhin sa lupain ng kadiliman sa labas ng nasasakupan upang hanapin ang sikretong daanan palabas. Gusto ko, gusto ko. Gusto mo silang sundan. Gulat na bulalas ng kanyang asawa. Oo, tumanggo si Alejandro Newton, si Sir Jordan ay nagtataglay ng malawak na divine skills, may undying gold body, ang invincible chisel, at Helgod's Arrow, at dati nang pinagaling si Edric Wolf gamit ang walang kapantay na art and method, at naibalik pa ang cultivation level ni Edric. Ang ganitong uri ng karakter ang una sa kasaysayan ng ating walang hanggang impyerno, na higit pa sa matandang pulubi. Tiwala ako na mahahanap niya ang sikretong daanan, kaya naman, gusto kitang isama upang sundan siya. Habang nagsasalita si Alejandro Newton, bumantong hininga siya, buntis ka na, at ayaw kong mabuhay ang anak natin magpakailanman sa walang katapusang kadilimang ito, lumalaking demonyo. Maaaring magdusa tayo rito, pero ayaw ko talagang mamuhay ang anak natin na katulad natin, hindi makatao at parang multo. Ito na ang pagkakataon, gusto kong subukan. Asawa, marahang niyakap siya ng kanyang asawa at bamulong, nasabi ko na, iyo ako. Lahat ng akin ay iyo. Kapag nabubuhay ka, nabubuhay din ako. Kapag namatay ka, namamatay din ako. Kaya, saan ka man pumunta, sasamahan kita. Pumayag ka. Tuwang-tuwa na tanong ni Alejandro Newton. Ano pa bang dapat pagtalunan? Buong buhay ko ay namuhay ako sa walang hanggang impyerno at hindi ko pa nakikita kung ano ang nasa labas. Palagi mong sinasabi sa akin na may mainit na mga ilaw, isang malawak na kalangitan na puno ng mga bituin, berdeng mga bulaklak at damo, isang asol na dagat, at mga maingay na lungsod, na pawang matagal ko nang inaasam.
Sa buhay, ang kamatayan ay hindi maiiwasan, kaya sa halip na gugulin ang natitirang mga araw ko rito ng may takot, bakit hindi sumugal para sa sarili kong kinabukasan? Ha ha ha, tawa ng tawa si Alejandro Newton. Mag-impake kayo at hanapin agad si Sir Jordan, kung hindi ay kung aalis sila ng mas maaga, mawawala sa atin ang isang magandang pagkakataon. Pagkatapos magsalita, agad na inihanda ng mag-asawa ang kanilang mga gamit. Pagkalipas ng 4 na oras, hindi pa bumabalik si Edric Wolf, ngunit naiharap na ni Alejandro Newton ang kanyang asawa kay Yusuf Zoc. Sa sandaling ito, si Yusuf Zoc ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa Bone Mountain, mausisa na nakatingin kay Alejandro Newton at sa bahagyang kitang-kitang buntis nitong asawa. Ginoo, ito po ang aking asawa, si Noel Mackay. Habang nagsasalita siya, lumuhad si Alejandro Newton at ang kanyang asawa sa harap ni Yusuf Zoc. Maraming salamat sa tagapagtaguyod sa pagliligtas sa aking asawa, ang pasasalamat na ito ay panghabang buhay. Si Noel Mackay, na tila isang matalinong babae, ay nagbuka ng kanyang bibig upang magpasalamat. Buntis ka, hindi abala ang pagluhod, tumayo ka at magsalita. Tumango si Yusuf Zoc, dahil kilala siya sa pagiging bukas palad sa paggalang at hindi kailanman nananakit ng isang taong nakangiti. Ginoo, may kahilingan po si Alejandro. Hindi tumayo ang mag-asawa bagkus ay nagpatuloy sa pagluhod. Nagtaas ng kilay si Yusuf Zoc, maingat na sumulyap sa dalawa, at biglang napagtanto, gusto mo akong sundan palabas ng domain. Humanga sina Alejandro Newton at Noel Mackay sa matalinong pag-iisip ni Jordan Webb, kaya sabay na tumango. Maaaring mapanganib ito, baka hindi kita maalagan. Buntis siya, ayos lang kung masugatan ako, pero paano kung masugatan ang bata sa loob? Kumunat ang noo ni Yusuf Zoc. Ginoo, huminga ng malalim si Alejandro Newton, ayokong maging demonyo ang anak ko, ayokong uminom siya ng dugo at kumain ng laman. Gusto ko siyang bigyan ng kapaligiran kung saan siya ay maaaring lumaki ng positibo, na naliliwanagan ng sikat ng araw. Matapos marinig ang mga salita ni Alejandro Newton, kumislap ang paghanga sa mga mata ni Yusuf Zoc. Ang puso ng isang magulang ay sensitibo sa lahat, ang Alejandro Newton na ito ay tunay ng isang seryosong lalaki. Sige, sumunod ka sa akin. Paprotektahan ko ang kaligtasan mo sa daan. Biglang saad ni Yusuf Zoc. Salamat po, Ginoo, salamat po, Ginoo. Paulit-ulit na nagpasalamat ang mag-asawa, lubos na naantig sa pangako ni Sir Jordan na paprotektahan ang kanilang kaligtasan. Hehe, naging ama na ako dati. Ipinakita mo sa akin ang kadakilaan ng puso ng isang ama, kaya hindi na malaking problema iyon. Hindi namin masusuklian ang kabaitan ng Ginoo, tanggapin po sana ninyo itong 3 hindi pa namumulaklak na bulaklak. Hindi inaasahang iniabot ni Alejandro Newton ang 3 hindi pa namumulaklak na bulaklak at inialay ang mga ito. Sandaling natigilan si Yusuf Zoc, ang mga hindi pa namumulaklak na bulaklak na ito ay lubhang mahalaga. Ang isang bulaklak lamang ay maaaring magdulot ng laban hanggang kamatayan. Nagkataon na mayroon ang lalaking ito ng 3. Nag-isip sandali si Yusuf Zoc, saka inabot ang isa, inamoy ito at sinubukang gamitin ang mga purple blood beads sa kaibuturan ng kanyang isipan para makaramdam. Gayunpaman, hindi tumugon ang mga purple blood beads. Itago mo na lang yan. Nang makitang wala ng reaksyon ang mga purple blood beads, ngumiti si Yusuf Zoc at ibinalik ito. Hindi po, Ginoo, para sa inyo po ito. Gamit ang 3 hindi pa namumulaklak na bulaklak na ito, tiyak na makakarating kayo sa kaharian ng langit, lalakas ang inyong mga kapangyarihan, at mas ligtas tayo. Haha, tumawa ng malakas si Yusuf Zoc, hindi na kailangan. Medyo maluwag ako sa pakikitungo, hindi ko naman talaga hinahabol ang mga antas ng paglilinang. Malamang ay dumaan ka sa matinding paghihirap para makuha ang 3 bulaklak na ito. Paano ko matatanggap? Hindi mo rin kailangang mag-alok ng kayamanan dahil pumayag akong isama ka. Kung may magpapasaya sa akin, ituturing ko silang tunay na kaibigan. Ngayon, itabi mo na sila. Wika ni Yusuf Zoc sa tonong hindi pumapayag ng pagtanggi. Pero, may sasabihin pa sana si Alejandro Newton, pero malamig na tiningnan siya ni Yusuf Zoc. Sir, wala po kaming galang. Mabilis na sabi ni Noel Mackay, ang pakikipagkaibigan sa inyo ay isa sa mga pinakamalaking kagalakan namin sa buhay,
at bilang magkaibigan, hindi kami magpapanggap na walang galang sa inyo. Haha, parang ganoon na nga. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc, na para bang nakakatawa si Noel McKay. Sige, magpahinga muna kayo. Pagbalik ni Edric Wolf mula sa kanyang mga paglalakbay, aalis na tayo agad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1774 na mundo sa isang mangkok. Binigyan ni Yusuf Zoc si Edric Wolf ng 2 araw, at ang lalaking ito ay talagang hindi pinalampas ni 1 segundo, hindi rin bumalik ng maaga o naantala. Gayunpaman, nang bumalik ang lalaking ito, nakangiti siya ng todo, mukhang masigla, tila ba ginugol niya ang nakaraang 2 araw na puno ng pagmamahal. Sigurado ka bang pwede ka nang sumama sa akin ngayon? Nagsaya ka na ba? Tiningnan ni Yusuf Zoc ang kilos niya, medyo nag-aalala na baka mag-atubili siya, dahil sa ginhawa rito, samantalang ang paglabas ay parang impyerno. Haha, Panginoon ko, ako, si Edric Wolf, ay walang pinagsisisihan sa buhay na ito. Tumawa ng malakas si Edric Wolf. Sige, kung gayon, umalis na tayo. Hindi na nag-abalang magtanong pa si Yusuf Zoc, at sa isang pitik lang ng kanyang manggas, agad na lumitaw ang illusion spirit cloud at nag-transform bilang isang maliit na bangka. Kamangha-manghang mahiwagang kayamanan. Pinuri ni Edric Wolf nang makita ang mahiwagang artifact ni Yusuf Zoc. Tara na, mabilis na tumalon ang ilang tao sa maliit na bangka, at sa ilalim ng banal na kamalayan ni Yusuf Zoc, mabilis itong tumakbo patungo sa pasukan ng manor. Ilang sandali pa, lumipad palabas ng Harmonious Manor ang bangka, at si Edric Wolf ay nakaupo nang nakakross ang mga paa sa proa, itinuturo ang direksyon gamit ang kanyang daliri. Habang itinuturo niya ang anumang direksyon, lilipad si Yusuf Zoc papunta roon. Si Edric Wolf ay may karanasan, kung wala siya sa pangunguna, maaaring lumiko si Yusuf Zoc ng walang direksyon sa dilim at hindi mahanap ang daan palabas ng gitnang lugar, dahil sa kawalan ng direksyon, liwanag, o daan dito. Kahit ang bahagyang pagdalaw ng iyong katawan ay maaaring magpaikot-ikot sa iyo ng walang katapusan. Dahil ginagabayan ni Edric Wolf ang daan, kinokontrol ni Yusuf Zoc ang bangka, at si Noel McKay ni Alejandro Newton na naghahanda ng pagkain at iba pa sa likuran, lahat ay nagkaroon ng malinaw na paghahati ng mga gawain. Edric Wolf, ano ang kasalukuyan mong antas ng cultivation, ang high stage of heavenly origin? Tanong ni Yusuf Zoc habang kinokontrol ang maliit na bangka. Oo, matagal na akong nasa mataas na yugto ng makalangit na pinagmulan. Tumawa si Edric Wolf, ngunit narinig ko na ang tungkol sa iyong mga kahangahangang gawa, aking Panginoon, kapwa ang baliw na matandang lalaking iyon at ang magalang na iskolar ay nabaril mo. Tunay nga, aking Panginoon, tunay na karapat-dapat ka sa titulong numero 1 sa ating walang hanggang impyerno. Haha. Laging may mga bundok na lampas sa mga bundok at mga tao na lampas sa mga tao, sino ang mga ngahas na angkinan ang kanilang sarili bilang numero 1 ng walang ingat. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc, sa ngayon, nang makita ang parami ng parami sa mundo, bigla niyang napagtanto na ang landas ng paglilinang ay walang hanggan, at ang isa ay nakatingin lamang sa langit mula sa ilalim ng isang balon. Totoo, sumasang-ayon ako sa iyo sa puntong ito, Ginoo. Huminga ng malalim si Edric Wolf at sinabing, may nakasalubong ka bang mas malalakas na nilalang noong naglakbay ka sa outer domain noon? Gulat na tanong ni Yusuf Zoc. Oo, tumanggo si Edric Wolf ngunit pagkatapos ay umiling, hindi ko masasabing tao sila, mga demonyo sila. Mga demonyo, naintrigang tanong ni Yusuf Zoc, hinihintay ang pagpapatuloy ni Edric Wolf. Nagpatuloy si Edric Wolf. Alam lang natin na ang walang hanggang panlabas na sakop ay mapanganib, puno ng makapangyarihang mga nilalang, demonyo, halimaw, at sumpa, ngunit sa katotohanan, ang panlabas na sakop ay ang mundo ng mga demonyo. Ipaliwanag mo ng mas malinaw. Sabik na udyok ni Yusuf Zoc. Napangiti ng mapait si Edric Wolf at sinabing, Panginoon ko, maaaring hindi mo alam, ngunit sa katunayan, ang gitnang lugar kung saan kami nakatira ay tunay na sentro ng walang hanggang impyerno na ito, ngunit sa paningin ng mga demonyo sa labas, ang aming gitnang lugar ay isa lamang madilim na kulungan. Tunay ngang hola, dahil talagang kamukha ito ng hola. Nagkibit balikat si Yusuf Zoc. Panginoon ko, maaaring hindi mo alam na ang gitnang bahagi lang natin ang madilim sa walang hanggang impyerno.
Ano? Nang marinig ang mga salita ni Edric Wolf, nagulat sina Alejandro Newton at ang kanyang asawa. Imposible. Hindi ba madilim ang ibang lugar? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Hindi. Umiling si Edric Wolf at sinabing, noon, narating ko na ang bingit ng kadiliman, nakita ko na ang maliwanag na mundo sa labas, ngunit sa kasamaang palad, may harang sa gilid na hindi ko malagpasan. Ngumiti ng mapait si Edric Wolf, nagpatuloy, parang, huminto siya sandali, pagkatapos ay gumuhit ng bilog sa harap niya, at sa wakas ay binaligtad ang isang mangkok na porselana sa ibabaw ng bilog. Nabigla sina Yusuf Zok at Alejandro Newton, ang ibig mong sabihin ay ang walang hanggang impyerno mismo ay hindi madilim, ang lugar lang na tinitirhan namin ang madilim dahil may mangkok na nakatikip sa amin, natigil kami sa mangkok na ito, lumalaban at nakaligtas, hindi kailanman nakakatakas. Tama, tumanggaw si Edric Wolf. Kagagawan ba ito ng hari? Pinaikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Walang ganyang kapangyarihan ang hari. Natatawang sabi ni Edric Wolf. Anong ibig mong sabihin? Napaigtad si Yusuf Zok, hindi ba't ang hari ang kataas-taasan sa silong ng langit? Ngunit ang walang hanggang impyerno ay hindi ang kanyang banal na dinastiya, ito ay isa pang mundo kung saan hindi kayang kontrolin ng hari. Gayunpaman, pinaghihinalaan kong may kakilala ang hari sa mga makapangyarihang nilalang sa walang hanggang impyernong ito, kaya naman kaya niyang magpadala ng mga tao rito. Siyempre, sa ating gitnang lugar, karamihan ay hindi niya ipinadala, sa halip ay maraming pasukan patungo sa walang hanggang impyerno na kumukonekta sa banal na kaharian, kaya marami mula sa banal na kaharian na lumalabas ay hindi sinasadyang nahuhulog sa mangkok na ito. Ano ang ginagawa nila pagkatapos mahulog sa mangkok, para lang mahuli tayo para sa libangan? Nagtatakang tanong ni Noel McKay. Hindi ko rin maintindihan ang puntong ito. Umiling si Edric Wolf, hindi ko pa rin maintindihan. Pero sigurado ako na kahit dumating ang hari sa mundong ito, malamang na hindi siya makakagalaw ng malaya. May mga nilalang ba na mas makapangyarihan sa labas? Mas malakas kaysa sa hari? Hindi makapaniwala si Yusuf Zok, dahil alam niya na ang hari ay si Dawson Pratt na. Marahil mayroon nga, syempre, mga haka-haka ko lang ito sa mga nakalipas na taon, pero sinasabi sa akin ng intuition ko na totoo ito. Seryosong sabi ni Edric Wolf. Ano ang kaharian pagkatapos ng kaharian ng langit? Ang kaharian ba ng hari ay pagkatapos ng pinagmulan ng langit? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Ang alam ko, pagkatapos ng Heaven Realm ay ang Grand Beginning Realm. Hindi ako sigurado kung ang hari ay nasa Grand Beginning Realm. Walang katapusan talaga. Napanganga si Yusuf Zok, iniisip kung gaano nga ba kalakas ang hari. Tuldok-tuldok-tuldok, kasabay nito, habang pinag-iisipan ni Yusuf Zok ang kaharian ng hari ng demonyo, sa walang hanggang panlabas na sakop, ang maaraw na lugar, isang babae ang pumasok sa isang altar na umaabot sa langit. Nakatayo ang altar sa lupa, ngunit ang taas nito ay tila tumatagos sa langit, napakalawak na hindi ito masisilayan sa isang sulyap. Nakapalibot sa altar ang isang malaking parisukat, puno ng mga sumasamba. Hindi sila matatawag na mga tao, dahil lahat sila ay mga demonyo na hugis tao lamang. Habang humahakbang ang babae papunta sa hagdan ng altar, 8 babaeng nakaberdeng palda na may hawak na mga basket ng bulaklak ang lumapit sa kanya, nagwiwisik ng mga talulot patungo sa kanya sa bawat hakbang. Ngumiti ng palihim ang babae, habang buong kumpiyansang humakbang pataas. Di nagtagal, narating ng babae ang isang malawak na gitnang lugar, na parang isang maliit na palaruan, isang plataporma na nakaukit ng mga kakaibang disenyo. Habang nakatayo siya rito, kumislap ang mga disenyo, at pagkatapos, nawala ang babae mula sa plataporma. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang figure ng babae sa isang mas malaking plataporma, na may mesa, at sa kabila nito ay nakaupo ang isang lalaking may malaking mukha, malalaking kamay, at malaking katawan, habang humihigop ng tsaa. Nang makita ang pagdating ng babae, unang napakunot ang noo ng lalaki, pagkatapos ay may kapanapanabot na kislap mula sa kanyang mga mata, sinuri ng mabuti ang babae, partikular na ang 2 beses na pagsulyap sa dibdib at kwitan nito. Hihihi, nakababatang kapatid, ang iyong figure ay talagang nakakabighani. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1775 ang plano ng hari ng mga halimaw sa langit.
Nang makita ng babae sa plataporma ng altar ang lalaking walang takot na sinusuri at ginagamit ang mga salita para mang-asar sa kanya, biglang sumigaw ng may masamang hangarin at malamig na sinabi, "Wala akong pakialam kung patayin ko ang lahat ng celestial beast sa ibaba. Sige, sige, pero dapat ba kitang tawaging junior brother o junior sister ngayon?" Itinaas ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang kamay bilang pagsuko na may walang magawang ekspresyon. Hindi siya sinagot ng babae, binigyan lamang siya nito ng malamig na tingin, "Gusto kong pumasok sa Hell Central." "Anong pinupuntahan mo roon? Titingnan mo ba?" Naguguluhang tanong ng lalaking nasa katanghaliang gulang. "Hindi ako makikipagkita sa Ginoo, may iba pa akong gagawin." "Anong mahalaga?" tanong ng lalaki, na may pagtataka. "Sa tingin mo ba kailangan ko pang sabihin sa iyo?" Malamig na sagot ng babae. Kumunat ang noo ng lalaking malapad ang balikat, naging seryoso ang ekspresyon habang sinasabi, "Junior, mistress, huwag mong kalimutan, ang walang hanggang impyernong ito ay teritoryo ko. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang ginagawa mo, hindi ka makakapasok." "Sige, kung gayon ay sisirain ng haring ito ang harang at direktang papasok." Tinukoy pa nga ng babae ang sarili niya bilang hari. "Sige. Alam mo na ang kahihinatnan ng pagsira sa harang." Natatawang sabi ng lalaki. "Oo, mamamatay ako, pero mamamatay ka rin." Nakangising sabi ng babae. "Ikaw." Nang marinig ang mga salita ng babae, sandaling nawalan ng imak ang lalaking malapad ang balikat at tila nagalit, sumigaw, "Jake King, huwag mong ipilit ang swerte mo. Sa tingin mo ba dahil lang sa gumamit ka ng maliit na kutsilyo sa sarili mo at nagpalit anyo bilang babae gamit ang reincarnation flower, isa ka talagang babae? Sa totoo lang, isa kang Maniokis, walang kwenta." Tunay nga, ang babaeng ito ay walang iba kundi ang pinuno ng banal na dinastiya. Nang ipadala niya si Yusuf Zok sa walang hanggang impyerno, sinabi niyang hahanapin niya ito, at ngayon ay narito siya upang hanapin si Yusuf Zok. "Haring demonyo, hinahanap mo ang kamatayan." Mariing sigaw ni Kenji Mai, at habang gumagalaw ang kanilang mga kamay, isang mahinang kampana ang tumunog. Parehong palso ay pinalamutian ng maliliit na kampana, at ang mga pinongkade ng ginto ay nakapalibot sa mga kamay, na mukhang napakaganda. Habang tumutunog ang kampana, umungal ang hari ng demonyo, "Haring Jake, tumigil ka, tumigil ka. Papasukin kita." Hindi niya hinarap si Kenji Mai dahil, kahit maglaban pa sila, tabla lang ang magiging resulta, at kung patuloy na tutunog ang mga kampana, lahat ng nasa layong 10,000 milya ay mababaliw at mamamatay. Determinado si Kenji Mai na lipulin ang mga inapo at tagasunod ng hari ng demonyo, at naunawaan niya ang kahinaan nito. "Wam, tumigil nga si Kenji Mai at malamig na sinabi, kutsain mo ulit ako, at lilipulin ko ang Sky Demon Clan." Galit na senggal ng hari ng demonyo ngunit hindi na nagpatuloy sa pagharap kay Kenji Mai. Pagkatapos ay naglakad pababa si Kenji Mai, patungo sa isang lugar na nagniningning sa liwanag, na isang porma sayon ng teleportasyon na kayang direktang magpadala sa isa sa gitnang lugar ng walang hanggang impyerno. Sandali lang. Tumayo ang hari ng demonyo at sinabi sa malalim na boses, "Nasaan ang hanggal na demonyong langit na iyon?" "Hindi ko alam." Malamig na sagot ni Kenji Mai, habang umiiling. "Hindi mo alam." Reklamo ng hari ng demonyo, "Gagantay siya sa atin. Kung hindi natin siya mahahanapan ng paraan para mapilitan siyang lumabas, sisirain niya ang lahat ng pinagsusumikapan natin. Noon, tayo ang nagkasala sa kanya. Ngayong malaya na siya, magagawa na niya ang anumang gusto niya. Kahit gusto niya ang aking banal na dinastiya, ibibigay ko ito sa kanya." "Anong ibig mong sabihin dyan?" Nalungkot ang mukha ng hari ng demonyo, ipinanganak siyang sakam at uhaw sa dugo, tuso na walang kapantay. Sa tingin mo ba ay maliligtas niya tayo? Sa tingin mo ba ang pagbibigay sa kanya ng banal na dinastiya ay hindi na siya magtatanam ng sama ng loob laban sa iyo? Para sa akin, ang dinastiya ay kasing dali ng mga ulap sa kalangitan, ang kapangyarihan at kayamanan ay walang iba kundi usok na lumilipas lamang. Paano naman ang sangkatauhan? Kung makukuha niya ang lahat, hindi ba darating din ang kalamidad para sa mga tao? Pagdating ng panahon, ang mga tao ninyo ay malilipol. Malamig na tumawa ang hari ng demonyo. Lahat ng bagay sa mundo ay itinakda ng tadhana,
at ang hinaharap ay hindi mababago ng sinuman. Hindi na mababago. Galit na sabi ng hari ng demonyo, huwag mong kalimutan ang layunin ng pagbabantay mo sa banal na kaharian at ang pagbabantay ko sa walang hanggang impyerno, at huwag mong kalimutan ang ating misyon, huwag mong kalimutang mamamatay tayo. Hindi ko nakalimutan, pero wala kang pakialam sa mga bagay na to. Sabi ni Kenji may bago siyang direktang pumasok sa teleportation formation. Nang makita ng hari ng demonyo ang pagkawala ni Kenji May, nagalit ang mukha nito. Sus Mariosep, pati ang personalidad niya ay nagbago matapos maging babae, Sus Mariosep na Meniokis. Bukod pa rito, maaaring masira ng Meniokis na ito ang malaking plano. Kung mamamatay siya, walang problema, pero ang paghila sa akin pababa ay magiging kapahapahamak. Tila hindi mapakali ang hari ng demonyo, pabalik-balik na naglalakad sa plataporma bago biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, bumulong sa kanyang sarili, kung sasakupan ko ang kanyang misyon at sakupin ang labas na mundo. Paghinto rito, isang sunod-sunod na nagniningning na kislap ang pumuno sa kanyang mga mata. Oo, iyan ang plano. Sabi niya, sabay hakbang at pagtalon papunta sa teleportation formation sa ibaba. Gayunpaman, hindi siya na-teleport papunta sa gitnang bahagi ng walang hanggang impyerno, kundi sa isa pang plataporma sa itaas, kung saan malinaw na nakikita ang kalahati ng walang hanggang impyerno. Ito ay isang pataas na plataporma. Ang porma sayon ng teleportasyon ay lubhang misteryoso, nagpadala kay Kenji May sa gitnang lugar ng walang hanggang impyerno, ngunit nagtulak sa kanya pataas. Pagkatapos ng 8 magkakasunod na teleport, noong ika-9 na araw, bigla siyang na-teleport papunta sa tore, kung saan kumikinang ng husto ang tore pagdating niya, at isang portal ang bumukas sa itaas niya. Whoosh! Humakbang pasulong ang hari ng demonyo at pumasok. Whoosh! Bigla na lang, parang dumaan sa hindi mabilang na reinkarnasyon, bumagsak ang katawan ng hari ng demonyo, ngunit ang lahat sa paligid niya ay madilim na parang bula, at walang makita. Inayos niya ang kanyang paghinga, saka sinimulang damhin ang kanyang daan paarap. Pagkatapos maglakad ng halos 100 hakbang, hinawakan niya ang isang pinto at dahan-daang itinulak ito pabukas. Pero pagkabukas niya ng pinto, agad siyang lumuhad. Tunay nga, ang makapangyarihang hari ng demonyo, isang kapantay ng hari, na kahit ang hari ay tatawaging nakatatandang tao, ay lumuhad, hindi nang ahas na itaas ang kanyang ulo. Ano yun? Isang paus na boses ang narinig, walang kahit anong emosyong dulot ng isang tao. Yumuko ang hari ng demonyo, ibinaon ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga braso, at malakas na sumigaw, may iuulat ang inyong abang lingkod. Magsalita ka, tungkol ito kay Jake King. Ulat ng Demon King, nagsagawa si Jake King ng pangkukulam, nag-transform bilang isang babae gamit ang reinkarnasyon na bulaklak, at maging ang kanyang mentalidad ay nagbago, na nagsasabing tinalikuran na niya ang Divine Realm. Bukod dito, nagbanta na siyang sisirain ang Hell Boundary dati, at pinaghihinalaan kung nakikipagsabuatan siya sa masasamang kaaway. Pinapalamutian lang ng lalaking ito ang mga bagay-bagay. Mahinang umungol ang boses bago malamig na tumawa, hindi nakakapagtaka na ang pinagmumulan ng kanyang pag-teleport sa mga nakalipas na taon ay lumiliit, kaya ito ang dahilan. Pero, hindi ba siya takot sa kamatayan? Ginoo, matagal na po kayong hindi nakakalabas, paano ninyo nalaman kung ano ang ginagawa niya sa labas? Sagot ng hari ng demonyo. Tila sumang-ayon ang lalaki sa sinabi ng hari ng demonyo, at tumahimik ang buong lugar, tanging ang mahinang paghinga lamang ng hari ng demonyo ang maririnig. Sige, tawagin mo siya para makipagkita sa akin, at ikaw ang papalit sa kanya para kunin ang pinagmumulan ng ingay mula sa labas. Whoosh! Isang tunog ang kasabay ng isang teleportation array disk na lumilipad sa harap ng hari ng demonyo, sa sandaling makuha mo ang pinagmulan, ipadala mo agad ito, umalis ka na, dahil nasa kritikal na punto ako sa aking pag-iisa. Oo, tuwang-tuwa ang hari ng demonyo, kinuha ang teleportation array disk, at agad na umalis. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1776 na buong pagmamalaking pagtawa sa malawak na dagat. Pumasok si Kenji May sa gitnang bahagi ng walang katapusang impyerno at humakbang papasok sa payapang lupain na iyon. Gayunpaman,
sa sandaling lumitaw siya sa mapayapang lupain, agad siyang nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Hindi ito dahil sa kanyang maharlikang pagkakakilanlan, dahil walang nakakaalam na siya ang hari, kundi dahil sa kanyang kagandahan at aura. Isa itong nakakapreskong kagandahan, parang isang lotus na lumalabas sa tubig, isang nakamamanghang tanawin na nagpapabilis ng tibok ng puso. Sa ilalim ng kanyang walang kapantay na mukha, bawat lalaki ay nakaramdam ng isang nakakasikal na pakiramdam, isang salpok na gumawa ng isang krimen. Ngunit si Kenji May na naglalakad sa kalye ay hindi pinansin ang mga uhaw sa dugo at sakam na tingin, sa halip, dumiretso siya sa isang tavern na tinatawag na Bright Inn, na nagsilbiring restoran at tuluyan. Alam ng lahat ng tao sa mapayapang estate na ang may-ari ng Bright Inn ay si Bodhi Arellano, isang lalaking may lakas at taktika na napakahusay, na maayos na nakakaraos kapwa sa mapayapang estate at sa gitnang lugar. Maraming kakilala ang lalaking ito at sinasabing kaibigan niya ang matandang pulubing iyon, at kahit ang ilang mga palaboy na walang pangalang bisita ay maaaring maging kaibigan. Sa madaling salita, nakipagkaibigan ang lalaking ito sa lahat at madalas na gumanap bilang tagapamagitan, at magalang din siyang tinatawag ng mga tao na Boss Bodhi. Pagpasok ni Kenji May sa Bright Inn, personal siyang sinalubong ni Bodhi Arellano at inihatid papasok sa isang lihim na tirahan sa likurang patio. Pagbati, sugo, pagdating sa lihim na tirahan, yumuko si Bodhi Arellano kay Kenji May, dahil isa itong nakatagong bantay, isang sugo na palihim na itinalaga ng hari ng banal na dinastiya upang mangalap ng impormasyon. At hindi pa katagalan, nakatanggap siya ng isang lihim na utos mula sa hari na nagsasaad na may darating na isang sugo, na nag-uutos sa kanya na sundin ang mga utos ng sugo. Ngunit saan ba nagkaroon ng sugo? Siya, si Kenji May, ang hari, ngunit walang nakakaalam tungkol sa katawang ito sa mundo. May balita ba tungkol kay Jordan Webb? Direktang tanong ni Kenji May. Jordan Webb. Sandaling tumigil si Bodhi Arellano, saka tumango, pambihira si Jordan Webb, pinatay niya ang matandang baliw, ang iskolar na may mukha na jade, si Sky Birch, at ang iba pa para makuha ang palaso ng Diyos ng impyerno. Sinasabi pang ang nabuhay siyang muli na may walang kapantay na kapangyarihan. Bukod pa rito, mga 7 araw na ang nakalipas, nilisan niya ang lupain, kasama ang baliw na si Edric Wolf at ang hari ng mga nakatagong armas, may mga balitang inalis niya ang sumpa mula kay Edric Wolf at ibinalik ang kaharian ni Edric Wolf. Umalis 7 araw na ang nakalipas. Napaangat ang mga labi ni Kenji May, kung gayon, hindi pa ba siya nakakarating sa hangganan? Opo, salamat po, hiniling sa akin ng hari na sabihin ko sa inyo, hindi magtatagal at magpapalitan na kayo, maaari na kayong bumalik sa banal na dinastiya. Salamat po, kamahalan, salamat po, sugo. Tuwang-tuwa na tugon ni Bodhi Arellano. Oo nga, pagkatapos magsalita ni Kenji May, aalis na sana siya. Gayunpaman, nang sandaling lumingon siya, biglang nanlamig ang kanyang mukha. Wow, may mga scout ka pa rin dito. May tahimik na nagtulak pabukas ng pinto, iyon ang hari ng mga celestial beast. Natagpuan niya si Kenji May nang walang kahirap-hirap. Sino ka? Ang lakas ng loob mo. Hindi alam ni Bodhi Arellano ang lalim ng sitwasyon, ang tunay na pagkakakilanlan ng magkabilang panig, kaya't sumigaw siya ng agresibo at akmang kikilos na. Gayunpaman, hindi kailanman pinayagan ni Kenji May na manakit siya, sa isang hagod ng kanyang manggas, natulala si Bodhi Arellano, at sa sumunod na sandali, bumagsak siya sa lupa ng walang malay. Hari ng mga celestial beast, ano ang balak mong gawin? Malamig na tanong ni Kenji May, handang kumilos anumang oras. Wala naman masyado, gusto ka lang makita ng Panginoon, kaya dapat kang maglakbay. Nagkibit balikat ang hari ng mga celestial beast, siya nga pala, suspendido na ang iyong misyon sa kalawakan, ako na ang papalit sa iyo, hahaha, Palam. Pagkatapos sabihin ito, nagsimulang lumabo ang anyo ng hari ng mga celestial beast at pagkatapos ay biglang naglaho. Nakatutok ang mga mata ni Kenji May, bahagyang nanginginig ang kanyang maselang katawan, napakatalino niya at alam niyang tiyak na nagsalita ng masama ang hari ng mga celestial beasts tungkol sa kanya, sa pagkakataong ito ay malamang na nahaharap siya sa matinding panganib. Kahit ano paman, hayaan mo muna siyang umani ng swerte rito, sa ganitong paraan, kahit wala ako, makakayanan niya ang mga pagbabago sa hinaharap.
Pumikit sandali si Kenji Mai, at nang muling buksan ang mga ito, isang nagniningning na kislap ang kumislap, at siya rin ay nawala sa ere. Sa sumunod na segundo, lumitaw siya sa walang hanggang kadiliman, pagkatapos ay nagsimulang tumalon-talon. Tuldok-tuldok-tuldok, sina Yusuf Zok, Edric Wolf, at ang iba pa ay halos 7 araw nang naglalakbay. Ayon kay Edric Wolf, aabutin ng hindi bababa sa 300 taon upang makalabas sa walang katapusang lugar na ito at marating ang malayong gilid na iyon, kaya mahaba pa rin ang paglalakbay. Sa araw na ito, habang nag-uusap ang apat habang naglalakbay, bigla silang natigilan ng sabay-sabay, pagkatapos ay napatalon sa gulat. Dahil ngayon lang, isang napakalaking banal na kamalayan ang walang pakundang ang lumaganap sa kanilang mga katawan, isang banal na kamalayan na napakalakas na hindi nila maisip. Agad na inilabas ng apat ang kanilang banal na kamalayan upang hanapin ang malawak na presensya, ngunit sa kanilang pagkamangha, nawala ito. At nang biglang naging malungkot at maingat na mapagbantay ang kanilang mga mukha, biglang sumigaw si Noel Mackay, na ikinagulat ni Yusuf Zok at ng iba pa, "Tingnan mo, may tao sa unahan." Swoosh! Agad silang lumingon at tumingin sa direksyon na itinuro ni Noel Mackay. Sa direksyong iyon ay may isang maliwanag na lugar, ang liwanag ay nagmumula sa isang taong nakatayo sa kawalan, na may mababaw na ngiti sa kanilang mga labi. Kinuskos ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, tumingin ng mabuti, at agad na nawalan ng malay. Kenji Mai, sigaw ni Yusuf Zok ng malakas, saka lumipad ang whoosh, mula sa kanyang maliit na bangka at lumapag sa tabi ni Kenji Mai. Lingho, matagal na panahon na. Bahagyang ngumiti si Kenji Mai, may bahid ng pagmamahal at saya sa mga mata niya. Hindi makapaniwala si Yusuf Zok, hindi niya inaasahan na makikita niya si Kenji Mai dito. "Ikaw, kumusta ka rito?" Naghihinalang tanong ni Yusuf Zok. "Ako." Sandaling napahinto si Kenji Mai para mag-isip, "Pagkabalik ko sa akademya, pumunta ako rito. Hindi ko masabi sa iyo ang dahilan, at kailangan ko nang umalis agad." "Anong ibig mong sabihin?" Tuwang-tuwa si Yusuf Zok dahil ilang taon na ang nakalilipas, sa langit, sila ni Kenji Mai ay maraming kwentong higit pa sa pagkakaibigan. Ang presensya ni Kenji Mai ay palaging nananatili sa kanyang isipan, sa tuwing naiisip niya na yakapin siya at makasama, nag-aalab ang kanyang puso. "May importante akong aasikasuhin, pumunta ako dati sa mapayapang lupain, at nabalitaan kong pumunta ka rin, kaya hinabol kita. Sasama ako sayo, sa pagkakataong ito, hindi tayo dapat maghiwalay." Nilinaw ni Yusuf Zok ang kanyang balak, ayaw niyang pakawalan si Kenji Mai, sulit ang babaeng ito. At nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zok, ang ekspresyon ni Kenji Mai ay nagpakita ng kaunting damdamin, kahit na may kaunting ambon na tumawid sa kanyang mga mata, ngunit umiling pa rin siya, "Hindi kita maaaring makasama, ang dahilan kung bakit kita hinanap ay para bigyan ka ng isang bagay." Pagkasabi nito, iniabot niya ang isang jade simple, ito ang naglalaman ng mapa patungo sa isang mahiwagang lugar sa walang katapusang impyerno na iyong kinaroroonan. Sundan lamang ang mapa at matatagpuan mo ang lihim na lokasyon na iyon, na naglalaman ng parehong kayamanan at isang labasan mula sa walang katapusang impyernong ito. Pagkatapos magsalita ni Kenji Mai, bigla niyang inabot ang mukha ni Yusuf Zok para hawakan, marahang hinaplos ng may ngiti. "Sa buhay ko, napakaraming kasalanan ang dinanas ko at nagtataglay ako ng hindi malusog na pag-iisip. Hindi ako, karapat-dapat sayo, pero gusto talaga kita. Pwede mo ba akong hayaang yakapin kitang muli?" "Kenji Mai, ikaw." Gusto sanang magsalita ni Yusuf Zok, ngunit sa halip ay inakbayan siya ni Kenji Mai. Naramdaman na lang ni Yusuf Zok ang malambot at mabangong presensya nito, sa maalamat at banayad na yakap, at matapos niya itong yakapin ng mahigpit, nagtanong siya sa mahinang boses, "Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin. Ano man iyon, titiisin ko para sa iyo, at hindi kita bibitawan." Phew! Bago pa matapos magsalita si Yusuf Zok, bigla siyang nakaramdam ng kawalan, nang mawala si Kenji Mai sa kanyang yakap. At sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw sa dilim ang boses ni Kenji Mai, "Lingho, ang panahong iyon ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Sabi ko sa iyo, sa susunod na pagkikita natin, tutugtog ako ng isang kanta para sa iyo." Buzz! Nagsimula ang isang malamyos na himig ng piano. Ang tunog ay bumabalot mula sa lahat ng direksyon, si Yusuf Zok ay natulala,
hindi mahanap si Kenji May. Buzz 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 buzz, isang pamilyar na himig ang umalangaw-ngaw, at nang marinig ang himig na ito, natigilan si Yusuf Zok. Isang ngiti sa malawak na dagat, mga alon sa dalampasigan, kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo, tanging langit ang nakakaalam. Natulala, nabigla, at lubos na napanganga si Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1777 Paghahanap kay Kenji May. Ang tunog ng sitara at ang pag-awit ay unti-unting naglaho sa dilim. Ilang sandali pa, ang buong kadiliman ay tuluyang tumahimik, at si Yusuf Zok ay nakatayo roon sa kawalan, nanginginig sa buong katawan. Kumakanta pala si Kenji May ng isang kanta mula sa Swordsman, at ito nga ay A Laugh in the Vast Sea. Hindi talaga makapaghintay si Yusuf Zok dahil hindi ito posible. Hindi maaaring magkaroon ng napakaraming pagkakataon sa mundong ito. Noong una, inakala niyang nagkataon lang ang pangalang Kenji May, ngunit matapos marinig ang sitara at kumanta, alam niyang hindi ito nagkataon. Ang pangalan ni Kenji May ay kinuha mula kay Little Sister Yelan sa Swordsman. Pero, hindi ito maintindihan ni Yusuf Zok, at walang paraan para ipaliwanag kung bakit. Si Kenji May ba ay isang tagalupa? Isang taong mula sa parehong panahon niya? O narinig ba niya ang kantang ito mula sa ibang tao? Pero kahit ano paman, mula sa unang sandali na nakita siya ni Kenji May, alam na niya ang tunay nitong pagkatao. Alam niyang hindi ito si Jordan Webb, hindi taga-mundong ito, kundi si Yusuf Zok na tagalupa. Hindi maisip ni Yusuf Zok kung sino siya, hindi talaga. Kenji May. Biglang sigaw ni Yusuf Zok sa kawalan, lumabas ka. Umalangaw-ngaw ang tunog, ngunit hindi lumitaw si Kenji May. Hindi ako aalis kung hindi ka lalabas. Hihintayin kita rito. Patuloy niya sa pagsigaw. Pero, hindi pa rin samipot si Kenji May. Bakit? Sino ka? Bakit mo ako iniwan na may napakalaking suspense? Anong nangyari sa iyo? Bakit ka umalis? Malakas na sigaw ni Yusuf Zok, niyanig ang madilim na kawalan gamit ang kanyang boses. Pero, wala talaga roon si Kenji May. Hindi nang ahas na lumapit sina Edric Wolf, Alejandro Newton, at Noel Mackay dahil napansin nilang tila napakapabaya ni Jordan Webb, ang buong pagkatao niya ay nangangatog, ang mga matang parang sa galit na lobo, handang lumunin ang isang tao. Kaya, pinili nilang manood mula sa malayo. Huff, 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 napasinghap ng malalim si Yusuf Zok, gulong-gulo ang isip niya dahil hindi niya malutas ang mga clue, at dahil na rin siguro sa may problema si Kenji May. Hindi ako makakaalis. Biglang nagngalit ang mga ngipin ni Yusuf Zok at sinabing, bumalik ka. Pagkasabi niyan, tumalon siya pabalik sa maliit na bangka at pinaandar ito pauwi. Natulala si Edric Wolf, natulala rin si Alejandro Newton, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na magsalita. Gayunpaman, hindi porket hindi sila nang-ahas ay natatakot na rin si Noel Mackay, kaya biglang nagsalita si Noel Mackay, Sir, natatakot po ako na ang antas ng cultivation ni Sister Kenji May ay lumampas na sa Heavenly Origin Realm, at tila pamilyar na siya sa lugar na ito. Paano kung wala siya sa mga gitnang rehiyon kundi sa panlabas na mundo? Natigilan si Yusuf Zok, at agad na huminto ang maliit na bangka. Nagpatuloy si Noel Mackay, narinig ko ang usapan ninyo kanina. Sinabi niya sa iyo na sundan mo ang mapa, kaya sa palagay ko ay galing siya sa labas ng rehiyon, at nagmamadali siyang dumating at umalis din ng nagmamadali. Kaya ang malamang na posibilidad ay baka bumalik siya sa mga panlabas na rehiyon. Kung babalik tayo sa mga gitnang rehiyon, baka hindi natin siya matagpuan. Sabi rin niya sa Bright Manor lang daw niya ako narinig, kaya kailangan ko nang bumalik. Nagngingit-ngit si Yusuf Zok, kung hindi ko siya mahanap sa gitnang bahagi, hahanapin ko ang mundo, huwag mo akong subukang hikayatin. Dahil doon, ipinagpatuloy niya ang pagmaneho ng maliit na bangka pasulong. Hindi na nga siya kinumbinsi ni Noel Mackay. Total, kahit anong mangyari, tama silang sumunod kay Jordan Webb dahil ngayon ay may paraan na si Jordan Webb para makalusot. Kuwait. Pagkalipas ng 7 araw, bumalik si Yusuf Zok at ang kanyang grupo sa Bright Manor, at pagpasok nila sa Bright Manor, inutusan ni Yusuf sina Edric Wolf at Alejandro Newton na magtanong kung naroon si Kenji May. Gayunpaman, nang magtanong sila,
Natuklasan nga nila ang ilang balita. Kalahating buwan na ang nakalilipas, isang babaeng may walang kapantay na kagandahan ang pumasok sa manor at nagtungo sa Bright Inn na iyon, tila nakikipagkita sa may-ari roon, si Bodhi Arellano. Ngunit wala nang karagdagang impormasyon pagkatapos noon, kahit maraming tao ang gustong hanapin ang babae, hindi lamang siya hindi lumabas pagkatapos pumasok sa bahay tuluyan, kundi nawala rin ng walang bakas. Pumunta ka sa Bright Inn. Si Yusuf Zoc, puno ng karahasang pumatay, ay naging tinak sa puso ni Kenji Mai, at sumumpa siyang hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang peklat na ito at natatagpuan si Kenji Mai. Masigla ang Bright Inn, puno ng tao, parang nag-host ng isang piging, habang abala ang mga tindahan sa pag-aalaga sa mga bisita. Sa oras na ito, nakasuot si Yusuf Zoc ng balabal, dala ang palaso ng Diyos ng Impyerno sa kanyang likod, kasama si Alejandro Newton sa kanyang kaliwa at si Edric Wolf sa kanyang kanan. Matapos nilang buksan ang malaking pinto para sa kanya, pumasok si Yusuf Zoc sa loob. Pagkatapos ay tumahimik ang buong bahay tuluyan na parang balahibo ng uwak. Taglay ang palaso ng Diyos ng Impyerno, siya si Jordan Webb, at sino naman si Jordan Webb? Isa siyang napakalakas na tao, kaya ang dating maingay na eksena ay agad na tumahimik hanggang sa puntong maririnig mo na ang pagbagsak ng aspili. Nasaan si Bodhi Arellano? Malamig na sabi ni Yusuf Zoc. Heto, dito. Mabilis na lumabas si Bodhi Arellano mula sa loob ng bahay, yumuyuko kay Yusuf Zoc. Ano ang maitutulong ko sa inyo, Ginoo? Kalahating buwan na ang nakalipas, may babaeng naghahanap sa iyo. Nasaan siya ngayon? Direktang tanong ni Yusuf Zoc. Nakinig ang lahat dahil nang dumating ang dilag na iyon, maraming tao ang nakatutok ang tingin sa kanya, ang ilan ay hinahasa pa ang kanilang mga kutsilyo bilang paghahanda sa pag-agaw sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, walang nakakita sa kanya sa huli. Marahil alam ni Bodhi Arellano, pero sino ang nang-ahas na humingi sa kanya para sa kanya? Kumunat ang noo ni Bodhi Arellano nang marinig ang tanong ni Yusuf Zoc tungkol sa babae, at pagkatapos ay umiling, hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi mo alam. Talaga. Medyo nag-alinlangan si Yusuf Zoc, kaya sumulong siya dahil magsasagawa siya ng soul search. Napansin ni Bodhi Arellano ang balak ni Yusuf Zoc, kaya mabilis niyang sinabi, unang beses ko rin nakilala ang babaeng iyon. Hinanap niya ako para tanungin kung nasaan ka, Ginoo. Pagkatapos kong sabihin sa kanya, umalis na siya. Totoo nga. Sandaling tumigil si Yusuf Zoc, pumunta si Kenji Mai kay Bodhi Arellano para lang magtanong tungkol sa kanya. Kung gayon, bakit siya lumapit sa iyo? Biglang tanong muli ni Yusuf Zoc. Ito, ako. Sandaling nawala nang sasabihin si Bodhi Arellano. At bakit mo sinabi sa kanya? Patuloy na tanong ni Yusuf Zoc, unti-unting dumidiin, papalapit kay Bodhi Arellano. Natural lang na alam ni Bodhi Arellano ang kilalang-kilalang reputasyon ni Jordan Webb. Wala talaga siyang laban dito, pero hindi niya talaga hahayaang magsagawa si Jordan Webb ng soul search sa kanya dahil napakaraming sikreto ang alam nito, at si Jordan Webb ay kaaway pa rin ng kaharian, kaaway ng hari, kaya paano niya hahayaang halughugin ni Jordan Webb ang kaluluwa niya? Sir, maaari po ba akong makausap kayo ng pribado? Biglang umatras si Bodhi Arellano ng isang hakbang at saka humiling ng isang pribadong pag-uusap. Tara na. Pang-iinis na sabi ni Yusuf Zoc, kasunod si Bodhi Arellano patungo sa panloob na tahanan. Mga 2 o 3 metro ang layo ng dalawa, si Bodhi Arellano sa harap at siya sa likuran, habang sina Alejandro Newton at Edric Wolf ay nakasunod sa hindi kalayuan. Gayunpaman, nang papadaan na ang 4 sa pasilyo, papasok na sa bakuran, biglang hinampas ni Bodhi Arellano ang kanyang kamay sa moon gate sa pasukan ng bakuran, at mabilis na sumugod ang kanyang buong katawan papasok sa loob ng tirahan. Boom! Bago pa makareact si Yusuf Zoc at ang iba pa, isang lambat na pantigel ang lumitaw sa ibabaw ng moon gate. Walang pagkakamali, isa itong lambat na dekuryente na hugis sapot ng gagamba, na siyang nagbubuklod sa moon gate. Naghahanap ng kamatayan. Galit na sigaw ni Yusuf Zoc, hindi pinansin ang lakas ng lambat, at hinampas ito gamit ang kanyang palad. Boom! Agad na nabasag ang lambat na dekuryente, at mabilis na sumugod si Yusuf Zoc sa sandaling ito. Bang!
Walang tigil na kumakalabog ang pinto ng kwarto sa loob ng bahay habang sumisilip si Bodhi Arellano sa isang kwarto. Whoosh whoosh whoosh, sina Yusuf Zoc, Edric Wolf, at Alejandro Newton ay sumugod papasok sa kwarto na parang tatlong kidlat. Ngunit pagpasok nila sa kwarto, nabulag sila ng isang ningas ng puting liwanag. Porma sayon ng teleportasyon, mayroon talagang porma sayon ng teleportasyon dito. Hindi makapaniwalang sigaw ni Edric Wolf. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1778 isang hindi inaasahang kagalakan. Boom! Kasabay ng hindi makapaniwalang sigaw ni Edric Wolf, umalangaw-ngaw ang teleportation formation kasabay ng isang malakas na boom. Kasabay ng pagtama ng shockwave, likas na umatras sina Edric Wolf at Alejandro Newton, ngunit hindi gumalaw si Yusuf Zoc. Hinayaan lamang nilang dumampi ang sumasabog na alon ng enerhiya sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, galit na galit siya na halos manginig ang kanyang mga paa at kamay, dahil nakatakas si Bodhi Arellano sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Masasabing mabilis at determinado ang pagkilos ni Bodhi Arellano, nang walang bahid ng pag-aalinlangan. Siyempre, hindi inaasahan ni Yusuf Zoc na magkakaroon ng teleportation formation dito. Nang mawala ang usok, naglakad si Yusuf Zoc papunta sa gitna ng silid, kung saan may hukay na hinukay, ngunit mayroon pa ring magagandang ukit sa paligid nito. Para maiwasan ang paghabol ni na Yusuf Zoc at ng iba pa, determinadong winasak ni Bodhi Arellano ang pormasyong ito ng teleportasyon. Sa sandaling ito, pumasok din si Edric Wolf at sinabi sa malalim na boses, bihira na ngayong makahanap ng isang taong kayang mag-ayos ng teleportation formation, at ang formation na ito na itinayo sa Wonderland na ito ay malinaw na nagpapahiwatig na ang nag-ayos nito ay maaaring mas malakas kaysa sa Palace Formation Master. Pagkarinig nito, biglang tumalon palabas si Yusuf Zoc, tumalon sa matataas na kalangitan ng ikinalat ang kanyang buong telekinesis para masakop ang buong manor. Hinala niya na ang isa pang teleportation formation ni Bodhi Arellano ay wala sa labas at nakaset up din sa loob ng Xianghe Manor na ito. Gayunpaman, sa kasamaang palad, kahit nasakop na niya ang buong manor, hindi pa rin niya mahanap ang kahit isang bakas ni Bodhi Arellano. Nako, hulihin niyo ang mga waiter nila, gusto kong magsagawa ng soul search. Sa pagkakataong ito, wala sa mood si Yusuf Zoc na magtanong, gusto niya ng direkta at brutal na paghahalughog. Ang Bright Inn ay mayroong mahigit 20 waiter, halos 10 kusinero, at ilang iba't ibang babae, bukod sa iba pa. Sa mabilis na pagkilos, tinipon ni na Edric Wolf at Alejandro Newton ang lahat ng mga taong ito sa lobby ng inn. Tungkol naman sa mga customer sa loob ng inn, lahat sila ay pinalayas. Hindi masyadong nagtanong si Yusuf Zoc, sa halip, mabilis niyang isinagawa ang paghahanap isa-isa. Gayunpaman, matapos siyang maghanap sa bawat tao, wala siyang nakitang kahit isang kapaki-pakinabang na pahiwatig. Pero sa alaala ng isang waiter, may dalawang pangungusap na napag-usapan nila ni Bodhi Arellano, na nangangahulugang dapat maghanda ng mabuti ang waiter, dahil may mga bagong darating sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay aalis din sila. Mga bagong tao. Hindi naintindihan ni Yusuf Zoc ang ibig sabihin nito, at hindi rin naintindihan ng waiter, pero halatang matagal nang balak umalis si Bodhi Arellano. Pero sino ang mga bagong tao? Sasakupan ba ng iba ang bahay tuluyan? Teka, hayaan ninyong gawin ng lahat ang nakasanayan nilang gawin, pero walang sino man ang pinapayagang umalis. Nakaupo si Yusuf Zoc sa loob ng bahay tuluyan habang hinihintay ang pagdating ng mga bagong tao. Samantala, inutusan niya si Alejandro Newton na bantayan ang pasukan ng manor, at si Edric Wolf naman ay dapat gumala sa loob ng manor, hanapin ang sinumang estranghero. Kuwait. Pagkalipas ng halos 20 araw, habang si Yusuf Zoc ay naiinip na at naghihintay, biglang nagparating si Alejandro Newton ng isang mensahe, na naglalaman ng impormasyon na isang hindi kilalang matandang lalaki ang pumasok sa Xianghe Manor, at palihim na nagsimulang sumunod si Edric Wolf. Habang nakaupo si Yusuf Zoc sa bahay tuluyan, nitong mga nakaraang araw ay nag-iisip-isip siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Bodhi Arellano ngunit wala siyang nakitang palatandaan. Ginoo, papunta na ang matandang lalaking iyon sa bahay tuluyan. Ibinalita ni Edric Wolf ang pinakabagong balita kay Yusuf Zoc.
Binuksan ni Yusuf Zok ang bintana at tumingin sa kanto ng kalye. Di nagtagal, isang matandang lalaki ang lumitaw sa kanyang paningin, na sumulyap din sa loob ng bahay tuluyan. Nang makita ang matandang lalaking ito ng sandaling iyon, hindi napigilan ni Yusuf Zok na magtaas ng kilay dahil ang matandang lalaki ay naglalabas ng isang nakakatakot na aura na pamilyar sa kanya, isa sa mga patay na espiritu ng multo. Isa siyang matandang beteng. Hindi mababa ang kanyang cultivation level, kahit nasa Heavenly Primordial Middle Realm pa lang, sa ibaba lang ni Edric Wolf. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa sulok ng bibig ni Yusuf Zok habang naglalagay siya ng impormasyon para selyuhan ni Edric Wolf ang pasukan ng manor. Pumasok ang matandang lalaki sa loob ng bahay tuluyan, lumingalinga sa paligid at napansing wala ni isang customer, kaya kumunat ang noo niya at nagtanong, "Waiter, nandito ba si Boss Wu?" "Nandito," sigaw ni Yusuf Zok pababa mula sa itaas. Agad na itinaas ng matanda ang kanyang ulo, ang kanyang mga pupil ay biglang naniningkit, at likas na umatras. Jordan Webb. Nakilala ng matanda si Yusuf Zok sa isang sulyap. "Oh, kilala mo ba ako?" Tinaasan ni Yusuf Zok ang isang kilay, dahil wala siyang dalang pana ngayon, at ang matandang ito ay isang estranghero, paano niya makikilala ang sarili niya? "Kailan niya ito nakita?" "Pasensya na, napagkamalan kitang mali." Yumuko ang matanda, pagkatapos ay biglang inikat ang katawan, at agad na kumari pa palabas ng bahay tuluyan. "Saan ka pupunta?" Minsan nang nagdusa si Yusuf Zok, kaya sa pagkakataong ito ay hindi na niya ito mabitawan, at lumabas siya, hawak at kinurot paarap gamit ang 5 daliri, paghinto ng oras. Whoosh! Biglang tumigil ang oras sa sandaling iyon, sumiksik ang katawan ni Yusuf Zok sa tabi ng matandang lalaki, hawak ang epoch-etching blade sa leeg ng lalaki habang idinidiin nito ang isang daliri sa kanyang korona. Ang kanyang sunod-sunod na mga aksyon ay napakabilis, kahit na ang matandang lalaki ay isang supreme powerhouse. Ngayon, dahil bumabalik na sa kanya ang blood beads, kahit hindi niya ginagamit ang Hellgod's Arrow, madali niyang mapapatay ang isang Heavenly Primordial Middle Realm powerhouse. Buzz 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 buzz, lahat ng alaala ng matandang beteng ay agad na hinalungkat ni Yusuf Zok, at sa isang malakas na pagpindot ng kanyang mga daliri, sumabog ang ulo ng matanda. Walang nasayang na salita sa pagkakataong ito. Phew! Habang sumasabog ang ulo ng matanda, agad na kinuha ni Yusuf Zok ang lahat ng kanyang mga alaala at mabilis na sinuri ang mga ito. Sa mga alaala ng matandang lalaking ito, ang mga eksenang pinakamadalas lumitaw ay may kinalaman sa isang haring nakamaskara. Mabilis na pinroseso at hinigop ni Yusuf Zok ang mga ito, sa loob lamang ng 2 o 3 paghinga, alam na niya ang lahat. Ang matandang lalaking ito ay isa sa mga matandang beteng sa palasyo, isa ring nakatagong bantay ng hari, at kakapasok lang sa walang hangganang impyerno dahil sa tinatawag na panahon ng pag-ikot, upang palitan si Bodhi Arellano para sa pag-ikot sa walang hangganang impyerno. Sa makatuwid, si Bodhi Arellano ay isa sa mga nakatagong bantay, na nangongolekta ng impormasyon tungkol sa impyerno bilang isang impormante. Ngunit nakalulungkot, ang mga alaala ng matanda ay walang bakas ni Kenji Mai, tanging ang kanilang hari lamang, na tila matagal na wala, at kusang dumarating dahil sa timing ng pag-ikot. Ang dahilan kung bakit tinangka niyang tumakas nang makita si Yusuf Zok ay dahil si Yusuf ay si Jordan Webb, ang kaaway ni Jake King. Nako, isang walang kwentang anak ang sumulpat. Mura ni Yusuf Zok, dahil ang impormasyon sa memorya ng matandang beteng ay walang silbi. Sa oras na ito, lumipad pabalik sina Edric Wolf at Alejandro Newton, habang nakatingin kay Yusuf Zok nang may pag-uusisa. Huminga ng malalim si Yusuf Zok, "Tara na, wala nang halaga rito." "Saan papunta?" likas na tanong nina Edric Wolf at Alejandro Newton. "Sa mga nasa labas na rehiyon." Tumingin si Yusuf Zok sa dilim, marahil ay talagang nasa labas siya ng mga rehiyon. "Ginoo." Ang singsing niya, sa sandaling ito, itinuro ni Alejandro Newton ang singsing ng nakatiwangwang na matandang beteng. Sinulyapan ito ni Yusuf Zok, "Patanjin nga." Hinubad ni Alejandro Newton ang singsing sa matandang beteng at magalang na iniabot ito kay Yusuf Zok. Hindi naman talaga interesado si Yusuf Zok sa mga kayamanan, gusto lang niyang makita kung may iba pang mga sikretong mensahe sa loob ng ring tungkol kay Kenji Mai. Gayunpaman, nang bubuksan niya ang singsing ng matandang beteng,
kasabay ng pagpasok ng kanyang banal na kamalayan, ang mga purple blood beads sa kaibuturan ng kanyang isipan ay biglang nagliwanag ng maliwanag, kumakabog, nang hindi mapakali, masaya, at nagmamadali. Labis na nagulat si Yusuf Zok, hindi inaasahang naglalaman ang singsing ng matandang dating ng mga suplemento para sa mga purple blood beads. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1779 na Dakilang Liwanag. Ugong, 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 unggoy, pagkabukas pa lang ni Yusuf Zok ng singsing ng eunuch, lahat ng kanyang purple blood beads ay umugang, naglalabas ng makinang na liwanag at walang tigil na tumatalbog. Nagulat si Yusuf Zok, hindi ba't pamilyar na pakiramdam ito kung paano tumugon ang mga purple blood beads nang makatagpo sila ng isang karagdagang bagay. Ang singsing ng eunuch ay may magandang pandagdag para sa mga purple blood beads. Hindi mapigilan ang kanyang pananabik, binalot ni Yusuf Zok ang buong espasyo ng singsing gamit ang kanyang banal na kamalayan at agad na nakita ang isang butil na lumulutang sa loob ng singsing. Tunay nga, isa itong butil. Ang butil ay may 5 kulay, halos kasing laki ng isang kamao, tila naglalaman ng walang katapusang star power, sky power, puwersa ng mundo, puwersa ng Dao, at marami pang iba, na para bang ito ay isang pagsasanib ng iba't ibang kapangyarihan. Napabuntong hininga si Yusuf Zok. Sa wakas, nakahanap na rin siya ng paraan para maipagpatuloy ang pag-unlock ng mga purple blood beads. Pinigilan niyang kunin agad ang 5 kulay na bead. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang alalahanin ang lahat ng alaala ng eunuko, hinahanap ang anumang tala ng bead na nasa mga ito. Nakuha ko. Ilang sandali pa, nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok dahil nakakita siya ng isang piraso ng alaala. Isa itong higanteng barko na may sakay na isang nakamaskarang si Jake King. Ang hari ay nagsasagawa ng isang banal na pamamaraan, gamit ang isang ilusyonaryong kamay na tila tumatakip sa buong sansinukob, at ang kamay na iyon ay may kinukuha. Hindi na mamalayan kung gaano nakatagal ang lumipas, pagkatapos ng patuloy na panginginig sa kawalan, lumitaw ang mga hibla ng makukulay na kinang mula sa kawalan, natipon sa mapanlinlang na kamay na iyon at nabubuo bilang isang makulay na globo. Gayunpaman, habang lumalaki ang makulay na globo, biglang isang sinulid mula sa kawalan ang tumama na parang mga sharp arrow papunta sa ilusyonadong kamay, at ang nakamaskara na si Jake King ay umungol, dumura ng dugo, at ang makulay na globo sa kanyang kamay ay nabasag. Umatras ang hari ng ilang hakbang, itinuro ang kawalan sa unahan, may sinabi, at pagkatapos ay hindi mabilang na tao ang sumugod sa kawalan. Kabilang sa kanila ang beteng, nakitang-kita ang anyo. Nagsipaghiwa-hiwalay sila, tila may hinahanap. Habang ang iba ay walang nakita, natuklasan ng beteng ang batong may 5 kulay na ito, na noon ay itinago niya. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik ang lahat sa barko na walang dala, maliban sa beteng, na hindi nag-abot ng bato kundi palihim niya itong itinago. Hindi na bumalik ang hari sa korte, tila malubhang nasugatan. Pagkatapos, nagtatapos ang alaala, kung saan ang beteng at ang hari ay bumalik kay Jake King, nagretiro, nanatili sa palasyo, at ang 5 kulay na bato ay laging nananatili sa kanya. Sa kanyang libreng oras, kapag nag-iisa, inilalabas niya ito para pag-aralan ngunit wala siyang nakita. Hindi nga alam ng beteng kung ano ang 5 kulay na bato, ang batong ito na maaaring malubhang makapinsala sa hari at makagambala sa pagsipsip ng hari ng kapangyarihan ng asensya. Hindi rin niya alam, pero kaya ba nitong saktan ang hari? Kaya bang guluhin ang pagsipsip ng hari ng kapangyarihan ng asensya? Huminga ng malalim si Yusuf Zok at nagpatuloy, kaya nga naglunsad ang hari ng mga kampanya sa labas ng mundo, para makuha ang asensya ng isang dakilang mundo pagkatapos ng isa pa. Pero ano nga ba talaga itong batong may 5 kulay? Tila mayroon itong napakalaking kapangyarihan. Binawi ni Yusuf Zok ang kanyang banal na kamalayan, nalilito. Kasabay nito, pinag-isipan niya kung dapat ba niyang agad na sipsipin ang 5-color stone na ito. Sigurado siyang ang pagsipsip nito ay tiyak na magbubukas ng mga blood beads. Gayunpaman, kung matutuklasan niya ito, magiging mahirap ang paghahanap ng isa pang 5-color stone. Higit sa lahat, wala siyang ideya kung ano ito. Kung mayroon itong pangalan o mga katangian, dahan-dahan niyang mahahanap, ngunit walang pangalan, kaya magiging mahirap na makahanap ng iba pagkatapos niyang matutuklasan ito. Hindi mahalaga,
Isa lang ang magaling, marahil ay may ilang impormasyon sa loob. Matapos mag-isip ng matagal, nagngingit-ngit si Yusuf Zok at mabilis na kinuha ang 5-color stone mula sa singsing. Ugong, ugong, habang kumikislap ng napakaliwanag ang 5-color stone, agad itong naging abo, at walang hanggang enerhiya ang Dom Aloy sa kanyang mga meridian patungo sa kanyang malalim na kamalayan. Sa isang iglap, nabuksan ang ika-80 blood bead, naglabas ng isang lilang liwanag habang isang daloy ng impormasyon ang Dom Aloy sa kanyang kaluluwa. Sabik itong sinuri ni Yusuf Zok, at sa isang sulyap lang, bigla siyang natigilan, dahil ang mga unang salita sa impormasyon ay Grand Light. Oo, ito ay ang Grand Light, isang pambungad, na sinundan ng siksik na script na nagdedetalye sa kapangyarihan at paggamit ng Grand Light, at higit pa. Matapos itong basahin ng 3 beses, sa wakas ay ipinikit ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata, at huminga ng malalim. Ang Grand Light na ito ay ibang-iba sa kanyang Grand Vitality o Grand Domain dahil ito ay nagmumula sa Eye of Heaven. Ibig sabihin, hindi lang makasalaan ng liwanag ang kayang ilabas ng kanyang ikatlong mata, kundi pati na rin ang dakilang liwanag. At ang dakilang liwanag at makasalaan ng liwanag na ito ay eksaktong magkasalungat. Sinusunog ng makasalanang liwanag ang mga kasalanan ng isang tao habang buhay, na nagiging sanhi ng pagsabog ng kanilang kaluluwa sa kamatayan, na walang sino man ang makakalaban sa pagsalakay ng makasalanang liwanag. Sa kabilang banda, ang dakilang liwanag ay kumakatawan sa katarungan, na nagmumula rin sa ikatlong mata, at kapag tumama ito sa isang tao, agad itong nagbabago sa kanila. Halimbawa, kung ang isang tao ay masama o may balak na pumatay, kapag tinamaan ng dakilang liwanag, sila ay magbabago, tatalikuran ang kanilang mga kaisipang pumatay, magiging masunurin, at ang pagsunod na ito ay kay Yusuf Zok, na nangangahulugang pagpapasakop. Sa madaling salita, sino mang matamaan ng dakilang liwanag ni Yusuf Zok ay agad na susuko, susunod sa kanya, tao man o demonyo. Siyempre, marami pang ibang kapangyarihan ang Grand Light. Kaya nitong buhayin ang isang naghihingalong tao gamit ang kanyang telekinesis, tunawin ang mga sumpa, pagalingin ang mga pinsala, sirain ang mga porma sayon, basagin ang mga depensa, at kahit ayusin ang mga nasirang bagay, item, prohibition, at iba pa. Masasabi ng isa, ang dakilang liwanag na ito ay isang makapangyarihan sa lahat na liwanag, walang katapusang kapaki-pakinabang. Matapos ang maingat na pag-iisip, biglang lumiwanag ang mga mata ni Yusuf Zok. Ang Grand Light na ito ay kayang sumira, kaya nitong magkumpuni. Kaya rin ba nitong ayusin ang nasirang teleportation array? Bumalik na tayo sa Bright Inn. Kumakabog ang kanyang puso, kung kayang ibalik ng buo ng Grand Light na ito ang nabasag na teleportation array, magiging kahanga-hanga ang liwanag na ito. Iyan ang magiging dahilan para maging isang makapangyarihan sa lahat na liwanag ito. Zoom, hindi alam ni na Edric Wolf at Alejandro Newton ang balak ni Yusuf Zok, pero nang makita nila ang kanyang pananabik, alam nilang may magandang darating. Nang akayin ni Yusuf Zok ang dalawa papasok sa Bright Inn, bigla siyang huminto at sinabing, "Isama mo agad si Noel, baka kailangan na nating umalis agad." Oo. Paulit-ulit na tumango si Alejandro Newton, agad na nagpaalam kay Noel Mackay, na kanina pa pala nasa bahay simula nang bumalik siya. Ilang sandali pa, pumasok sa silid sina Yusuf Zok at ang dalawa. Walang imak, pinunasan niya ang kanyang noo gamit ang kanyang daliri, at biglang nanlaki ang kanyang mata. Malaking liwanag, isang puting liwanag ang sumilay, na nagliwanag sa sirang teleportation array. Pagkatapos, isang himala ang naganap. Habang tumatama ang puting liwanag, lumitaw ang mga agos ng kinang mula sa lupa, at unti-unting muling lumitaw ang mga hugis ng porma sayon, maging ang mga hukay na lumabas mula sa lupa ay nagsimulang bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Natulala sina Edric Wolf at Alejandro Newton, at hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1780 lumitaw ang isang guro. Ang nawasak na porma sayon ng teleportasyon ay naayos sa ilalim ng mga naguguluhang titig ni na Edric Wolf at Alejandro Newton, at isang nagliliwanag na liwanag ang kumislap sa ilalim ng umaagos na mga ron. Sa sobrang tuwa, halos mapatalon si Yusuf Zok, ang dakilang liwanag na ito ay tunay na kamangha-mangha.
Dahil sa parehong kapangyarihang mapanira at nakapagpapanumbalik, para siyang may taglay na isang asterisk 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 asterisk. At sa sandaling ito, dumating din si Noel McKay, napakabilis kumilos. Sige, nandito na kayong lahat, tara na at tingnan natin kung saan na-teleport si Bodhi Arellano. Kailangan pa ring hanapin ni Yusef si Bodhi Arellano dahil si Bodhi lang ang makakapagsabi kung nasaan si Kenji May. Nakakita siya ng ilang teleportation stones sa singsing ng matandang eunuch at inilagay ang mga ito sa pinakadulo ng teleportation formation, pagkatapos ay mabilis na pumasok ang 4 na miyembro sa teleportation formation. Kasabay ng isang ugong, habang kumikislap ang liwanag, naramdaman ni Yusef ang biglaang pagliwanag sa harap ng kanyang mga mata, at pagkatapos ay nakita niya ang isang malawak na asol na karagatan. Tunay nga, nasa harap niya mismo ang isang malawak na karagatan, kung saan ang dagat ay walang katapusang nakaunat sa ilalim ng maaliwalas na kalangitan, mga kawan ng mga ibon na magkakasamang lumilipad, at paminsan-minsang lumulukso ang mga isda sa ibabaw ng karagatan. Gayunpaman, ang lugar kung saan sila nakatayo ay nababalot pa rin ng kadiliman, at isang transparent na lamad ang nakaharang sa kanilang daanan. Diyos ko, bago pa makareact si Yusef at ang iba pa, napabulala si Edric Wolf. Ito ang hangganan ng panlabas na sakop, ang gilid ng walang katapusang impyerno. Ang paglabas sa hangganang ito ay patungo sa walang katapusang panlabas na sakop, ang mundo ng mga demonyo, at ang patong na ito ng lamad ang siyang harang na naghihiwalay sa dalawang mundo. Ano? Nagulat din sina Yusef at ang iba pa nang marinig ang bulalas ni Edric Wolf, dahil alam nilang aabutin ng 300 taon ang paglalakbay mula sa gitnang kapatagan patungo rito. Ngunit ngayon, direkta silang nakarating sa pamamagitan ng teleportasyong iyon. Tiyak na direktang na-teleport din dito si Bodhi Arellano, kaya kung lilipad sila ng tuluyan papunta rito, aabutin ng 300 taon. Napakaaswal na dagat, napakagandang mga ibon, napakamaaraw na langit. Sa sandaling ito, lumuluha sina Alejandro Newton at Noel McKay. Ang napakagandang tanawin ay hindi nakikita sa walang katapusang impyerno, kahit hindi maisip. At ngayon, nakikita nila ang gilid ng kalangitan at ang malawak at walang hanggang mundo ng liwanag. Tiyak na nakahiwalay pa rin sila sa loob, kaya kung makakalabas sila o hindi ay nakasalalay kay Jordan Webb. Ginoo, kung malalampasan natin ang hangganang ito, malaya tayong makakaakyat, kahit na ang hangganang ito ay nagtataglay ng pinakamatinding mga sumpa, kahit ang paghawak dito ay bawal. Noong mga panahong iyon, narating natin ang gilid na ito ngunit kinailangan nating bumalik na walang dala, at lahat ay isinumpa hanggang kamatayan. Ang lamad na ito ay mayroon ding malakas na puwersang pangtaboy, sapat upang agad na mapatay ang isang baguhang eksperto sa Heaven Realm, kahit ang isang taong katulad ko, isang eksperto sa High Realm Heaven Realm, ay malubhang masasaktan pagkatapos ma-rebound. Noon, sinubukan namin ang lahat, pagsunog gamit ang apoy, pagtama ng kidlat, pagpuputol gamit ang mga talam, at iba pa, ngunit walang makakasira sa lamad na ito. Kaya po, Ginoo, mag-ingat po kayo, nakasalalay sa inyo kung makakalabas kami. Alam ni Edric Wolf na tiyak na makakalusot si Yusef Zoc, kaya labis siyang nasasabik sa sandaling ito. Ha! Ang pagbasag nitong lamad, mayroon akong kahit ilang paraan, pero gusto ko pa ring subukan ang bago kong banal na kapangyarihan. Nasa kay Yusef Zoc ang jade simple na bigay ni Kenji May, na nagtala ng paraan para basagin ang hangganang ito, at nasa kanya rin ang Epoch Etching Blade, na dapat ay walang problema, at ngayon ay taglay niya ang Grand Light, na kilala sa paglabag sa mga pagbabawal, depensa, lahat, ang kapangyarihan ng liwanag nito ay walang hanggan. Bumukas ang mata ng langit, dakilang liwanag. Ayaw nang magtagal ni Yusef, mas maaga silang makalabas, mas mabuti. Kaya, nang bumukas ang kanyang ikatlong mata, agad itong naglabas ng puting sinag. Ang puting sinag na iyon, parang sikat ng araw, ay lubhang nakasisilaw at naglakbay sa napakabilis na bilis, na halos sa isang kisap mata ay tumatama sa lamad ng hangganan. Buzz buzz buzz, ang transparent na lamad, nang tamaan ng puting sinag, ay agad na nagbuga ng puting usok, patuloy na nanginginig, at lumikha ng mga tunog ng paglangit-ngit. Mababasag na yan. Walang humpay na sigaw ni na Edric Wolf at Alejandro Newton, hindi mapigilan ang kanilang matinding pananabik.
Kasabay ng isang, boom, sa loob lamang ng halos isang hininga, biglang nabasag ang transparent na lamad, anumang kapangyarihan ng sumpa, anumang walang hanggang puwersang pangtaboy ay walang kapangyarihan sa ilalim ng pagtama ng Grand Light. Siyempre, hindi naman nasira ang buong hangganan, kundi isang malaking butas lamang ang bumukas sa lugar kung saan nakatayo si Yusef at ang iba pa, at tila mabilis na nagsara ang butas pagkatapos mabuksan. Sige, natakot si Yusef sa anumang sorpresa, kaya nauna siyang sumugod, kasunod sina Edric Wolf at ang dalawa pa, at nagmamadaling lumabas mula sa dilim. Splash! Pagkatakbo palabas ng apat, mabilis na bumalik sa dati ang transparent na lamad, at agad na nakabawi, isa itong bawal na hangganan na kayang kusang buuin. Ha, tawa ng tawa si Edric Wolf, habang si Alejandro Newton at ang kanyang asawa ay nagyakapan. Gayunpaman, ang maliwanag na mundong ito na may liwanag, tubig, at dagat ay 10,000 beses na mas maganda kaysa sa walang katapusang impyerno. Kahit na hindi na sila makabalik sa banal na kaharian, ang pamumuhay sa mundong ito ay napakasaya pa rin. Huwag kayong masyadong magdiwang, paparating na ang mga kalaban. Habang nagtatawanan at sumisigaw sa tuwa ang tatlo, binuhusan sila ni Yusef ng malamig na tubig at inilabas ang 9-section whip. Sa katunayan, inilabas niya ang 9-section whip dahil sa ilalim ng ibabaw ng dagat kung saan sila nakatayo, isang malaking anino ang lumitaw, na pumapalibot sa kanila mula sa lahat ng direksyon na parang mga palaso. Nang tingnang mabuti ni Yusef, natuklasan niyang ang mga kumpol ng anino na iyon ay mga higanteng kayeg ng mga pugita, isang kayeg ng pugita, na may bilang na hindi bababa sa 1,000, bawat isa ay kasinlaki ng isang sperm whale. Siyempre, hindi ang mga pugita na ito ang nagtulak sa kanya na bunutin ang 9-section whip, sa halip, sa ilalim ng mga pugita na ito ay isang taong kapareho ng tao ngunit naglalabas ng malademonyong aura, na ang antas ng cultivation ay hindi moari ni Yusef. Isa itong demonyong tao, na kumokontrol sa kayeg ng mga pugita. Kasabay ng isang, pagtalsek, sa sandaling natigilan sina Edric Wolf at ang iba pa, hindi mabilang na mga galame ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng kanilang mga paa, mabilis na pumulupot sa kanilang mga binti ng pantalon, hinihila sila pababa. Mamatay ka! Matapos makaiwas sa pagkakahawak ng isang pugita, ang 9-section whip ni Yusef ay lumikha ng isang malinaw na tunog, pagkatapos ay binasag ang galame na pumipilit kay Noel Mackay. Hindi niya iniligtas sina Edric Wolf at Alejandro Newton dahil kung kahit ito ay hindi nila kayang harapin, ano pa ang silbi ng pagsama sa kanila. Mabuti na lang at sina Alejandro Newton at Edric Wolf ay parehong kahanga-hanga sa walang katapusang impyerno, mga batikang mandirigma. Kaya, nang iwinagayway ni Alejandro ang kanyang nakatagong sandata, agad niyang pinakawalan ang kanyang sarili, at nang iling ni Edric Wolf ang kanyang buong katawan, ang mga galame ay nabasag, parehong sabay na nakatakas at lumipad papunta sa tabi ni Yusef. May eksperto, sabi ni Yusef sa malalim na boses sa pagkakataong ito. Eksperto. Naguluhan sina Edric Wolf at Alejandro Newton, nakatagpo kaya sila ng isang eksperto ng Grand Beginning Realm pagkalabas nila. Hehe, 4 na tao, ang sarap. Habang ang tatlo ay matamang nanunood sa ibabaw ng dagat, biglang may hamampes na alon sa tubig, kasunod ang isang pugita na lumalabas mula sa tubig. Sa likod ng pugita ay nakatayo ang isang maselang binata, na mukhang 15 o 16 na taong gulang lamang, ngunit sa sandaling lumitaw siya, silang 4 ay nakaramdam ng isang nakakatakot na puwersang mapang-api.